Miss, salamat sa paghihintay. Ang mga gamit ay ayos na. Dito po kayo, dito po. Hoy, maganda. Dito ka lang, samahan mo kami para maibsan ang init. Huwag kang umalis, maganda. Gaano na katagal sa kulungan na to? Walang dumating na babae. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. Gagawin ko ang lahat. Basta ibigay mo sa akin, ibibigay ko pati buhay ko. Master, ang iyong disipulo ay handa na. Ma'am, dito po. Sandali lang po. Ethan, Master Po, hindi ko talaga inakala. Sa loob ng 3 taon, natutunan mo ang lahat ng kakayahan ni Woyen Yanloo. Isa kang henyo sa martial arts. ang inyong disipulo, Ethan Reyes. Salamat po sa inyong 3 master sa inyong mga turo. Hindi po malilimutan ng inyong disipulo. 3 taon na ang nakalipas, ikaw ay maling nakulong. At nakasama ka namin sa iisang selda. Ito rin ang ating tadhana. Ang iyong unang master ang nagturo sa iyo ng lahat ng martial arts. Ako naman ang nagturo sa iyo ng daan ng negosyo. Ang iyong ikatlong master ang nagturo sa iyo ng walang kapantay na medisina. Ngunit ngayon, lalabas ka na sa kulungan. Sa 3 kakayahang ito, magiging kakaiba ka sa mundo. Ang 3 master ay parang mga magulang kong muling isinilang. Ang inyong disipulo ay tiyak na magpapasalamat ng lubos. Ethan Reyes, makinig sa utos. Narito po ang inyong disipulo. Tumahimik kayo, huwag kayong maingay. Ethan Reyes, makinig sa utos. Narito po ang inyong disipulo. Elias Cruz, simula ngayon, Elias Cruz, hahalili ka sa akin. Elias Cruz, bilang Hall Master ng Dragon Hall na may dalang token. Elias Cruz, kayong mag-utos sa 10,000 miyembro ng Dragon Hall. Elias Cruz, maging pinuno ng libo-libo. Ben Santos, Paulo. Ben Santos, makinig sa utos. Jose Cruz, ang itim na card na ito ang susi sa aking vault. Jose Cruz, bilyon-bilyong asset at ang Tianshan Group. Jose Cruz, ay sa'yo para ipamana. Ben Santos, Paulo, sumusunod sa utos. Ben Santos, simula ngayon. Ben Santos, ikaw ang hahalili sa akin bilang Hall Master ng 100 Herbs Medical Hall. Ben Santos, gamit ang token na ito para akong narito mismo. Paulo Santos, 3 masters. Paulo Santos, napakalaki ng halaga nito. Paulo Santos, ako. Jose Cruz, kunin mo kung sinabi kong kunin mo. Jose Cruz, kaming 3 matatandang magkapatid. Jose Cruz, handa na para sa mapayapang pagtanda. Jose Cruz, ikaw ang aming nag-iisang tagapagmana. Paulo Santos, pero. Elias Cruz, huwag, huwag, huwag. Elias Cruz, walang pero. Elias Cruz, ang utos ng master ay dapat sundin. Elias Cruz, kung maglakas loob kang sumuway. Elias Cruz, putulin ko ang ating relasyon bilang master at disipulo. Paulo Santos, hindi malilimutan ng disipulo. Pedro Santos, Paulo. Pedro Santos, maaari ka nang lumabas ng kulungan. Bea Reyes, Paulo. Paulo Santos, Bie. Paulo Santos. Long time no see. Bie. Nandito ka para sunduin ako mula sa kulungan, di ba? Tara na, umuwi na tayo. Tingnan mo. Pirmahan mo na. Ano ba to? Ramon Santos, pirmahan mo na kung sinabi. Ramon Santos, bakit ang daming Saturday shot? Paulo Santos, divorcio. Paulo Santos, anong nangyayari? Maria Santos, ano bang nangyayari? Jose Reyes, si President Chin ngayon ay. Jose Reyes, ang boss ng isang publicly listed company. Jose Reyes, isang kriminal na kakalabas lang ng kulungan. Jose Reyes, sa tingin mo, karapat-dapat ka pa ba kay President Chin? Paulo Santos, Bia.
Paulo Santos, ito ba ang gusto mo? Bea Reyes, tayong dalawa pa rin. Bea Reyes, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Paulo Santos, maghiwalay ng maayos. Paulo Santos, paano ako nakulong 3 taon na ang nakalipas? Paulo Santos, nakalimutan mo na ba? Bea Reyes, wala akong pakialam kung paano ka nakulong. Bea Reyes, tayong dalawa. Bea Reyes, ay malayo ang agwat. Bea Reyes, ang isa ay nasa itaas. Bea Reyes, habang ang isa ay bilanggo. Bea Reyes, talaga namang ayoko. Bea Reyes, kahit isang segundo. Bea Reyes, na makasama ka pa, basura ka. Paulo Santos, hindi ko talaga inaasahan. Paulo Santos, ang taong pinagkakatiwalaan ko. Paulo Santos, na hinintay ko ng 3 taon. Paulo Santos, lahat ibinigay ko para sa'yo. Paulo Santos, ay nagresulta sa ganito. Marco Santos, pakiusap po. Marco Santos, bayaw. Marco Santos, kailangan mo akong tulungan. Marco Santos, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ko. Marco Santos, sabihin mo lang na. Marco Santos, kusang loob mo itong ginawa. Marco Santos, pinakamatagal na 3 taon. Marco Santos, makakalabas ka na. Marco Santos, malapit na akong ikasal. Marco Santos, hindi talaga pwedeng magkaproblema ako. Marco Santos, kung hindi, masisira ang buhay. Sinira mo ang buhay ko. Paano naman ako? Di ba buhay ang buhay ko? Yebupon. Huwag kang maging bastos. Kung hindi ka napangasawa ng aming pamilyang Chin, makatira ka ba sa ganito magandang bahay? Ano ang sinasabi mo? Kung makukulong ako, ano ang mangyayari sa kapatid mo? Buffon. Pinag-isipan ko na po. Kailangan mong gawin yan. Ang kapatid ko po ay tagapagmana ng pamilyang Chin. Ang pamilyang Chin po namin ay mawawasak kung wala siya. Nakikiusap po ako sa iyo. Pagkalipas ng 3 taon, siguradong ipagmamalaki kong sisanduan kita mula sa kulungan. Pagdating ng panahon, pamamahalaan natin ang pamilyang Chin ng magkasama. Magkasama tayo habang buhay. Luluhod ako sa iyo. Nakikiusap po talaga ako. Kung mahal mo ako, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Sa buhay na ito. Sa susunod na buhay, isusugal ko ang buhay ko para mahalin ka. Sige na po, please. Makukulong na ako. Ano ang gagawin mo? Buffon. Isipin mo. Paglabas mo sa kulungan, ang kapatid ko na ang formal na mamamahala sa pamilyang Chin. Saka tayo, magkakaroon tayo ng sariling mundo. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng 2 anak. Ang lalaki, kamukha mo. Ang babae, kamukha ko. Buffon. Ang mga nangyari 3 taon na ang nakalipas. Matagal na yang tapos. 3 taon na ang nakalipas yun. Huwag mo nang banggitin ang 3 taon. Kusa mong ginawa yan. Narito po ang 1,000,000 piso. Ituring mo na lang po. Bilang kabayaran ko sa iyo. $1,000,000? 3 taon sa kulungan. Tapos 1,000,000 lang ang kapalit para sa akin. Ano bang halaga ng 1,000,000? Sino ka ba para maging mapili? Malaki na ang 1,000,000. 3 taon kang nagtrabaho, para kitain yan? At saka, kailangan mong malaman ang tunay mong pagkatao. Isa ka lang talagang rapist. Anong sinabi mo? May mali ba sa sinabi niya? Alam mo ba kung sino ang kaharap mo? Nabaliw ka na ba? Sino ka ba? Hindi ko ba alam? Ang manugang ng aming pamilyang Chin, isang manugang na walang nagawa. Kung hindi dahil sa aming pamilyang Chin, matagal ka nang namamalamoy sa kalsada. Ikaw, 1,000,000, hindi mo pa gusto, nabobo ka na sa kulungan. Sa pagkakakulong ko ng 3 taon, hindi ko inasahan sa panaginip na ang nagtapon sa akin, na siya pa ang pinakamamahal ko, ang taong handa kong ibigay ang lahat. Kin Roxu. Gawa sa ano ba talaga ang puso? Pwede bang itigil mo na ang Saturday sa tatanungin lang kita, ang divorce agreement, pipirmahan mo ba o hindi? Pipirma. Naman, pipirma ako. Pero sasabihin ko sa'yo, simula ngayon, ang pamilya niyo na Kin ay magbabayad ng mabigat na halaga. Buffon. Hindi mo man lang tinitingnan ang sarili mo ngayon.
Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin ang mga ganyang bagay? Tama na yan. Hinihintay pa kami ni President Shin para sa date. Bilisan mo na lang at pumirma. Itong 1,000,000, ikaw mismo ang tumanggi. Huwag mo akong sisihin. Hanlu, tara na. Lumabas ka. Hindi ba si Bayaw yan? Lumabas na siya. Yin Yang, Please naman. Bayaw, kailangan mo akong tulungan. Hindi niya nakita ang mukha ko. Sabihin mo lang na ikaw ang kusang gumawa niyan. Pinakamatagal na 3 taon, makakalaya ka na. anong ginagawa mo dito? Pumunta ako dito, syempre, para sunduin ka. Bayaw, kumusta naman ang 3 taon mo? Kung wala kang sasabihin maganda, bilisan mo na lang at umalis ka. Ay, 3 taon na hindi nagkita, lumaki na ang ugali mo. Mga bro, ito yung madalas kong sinasabi sa inyo. Ang mabuting bayaw na pumalit sa akin sa kulungan, Little City. Matagal ko nang naririnig ang dakilang pangalan ni Bayaw. Bayaw, hindi mo alam. Sa ating Dongnan City. Talagang sikat ka doon. Ang sikat na sikat sa Dongnan City. Little Cutie. Talaga namang nagpapasalamat ako sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso, kung hindi dahil sa iyo. Dapat sana ay kakalabas ko lang sa pintong ito. Isang salita lang ng ate ko, pinalitan mo ang Little Cutie na ito? Sabi ko, ano ba ang laman ng utak mo? Malagkit na pandikit o tae ba yan? Ha? Tapos ka na bang magsalita? Tingnan mo nga ang mukha mong galit, gusto mo pa akong suntukin? 3 taon na ang nakalipas, mahinahon ka, isang inutil na manugang. Araw-araw parang asong tapat, nagluluto at naglalaba. Walang dignidad bilang lalaki. Ngayon, pagkatapos ng 3 taon sa kulungan, kaya mo nang bumukot ang kamao. Kaya mo ba akong suntukin? Kaya mo ba? Lumabas na ako ngayon. Tapos na rin ang magaganda mong araw. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon, ng maayos. Mga kapatid, sige, tapusin nyo itong cute little thing na to. Kailan ka pa nagkaroon ng ganitong galing? Sabi ko na, ngayon, bumalik na ako. Tapos na ang magaganda mong araw. Hintayin mo to. Mga kapatid, tara na. 3 taon na, ang utang ng pamilya Kin sa akin. Dapat na unti-unting bayaran. Matanda. Ngayon, kailangan mong gibain ang bahay na ito. Tatanungin kita ulit sa huli. Aalis ka ba o hindi? Hindi pa po umuwi ang anak ko. Sabi nyo, ipapademolish nyo. Kaya basta nalang i-demolish? Anak mo. Sino ba ang hindi nakakaalam? Na ang anak mo ay isang mayanging bata? Wala namang silbi kung bumalik siya. Ang proyektong ito ay kay Hari ng Timog Silangan, kay Don Bingkonkon. Kaya mo bang pigilan? Hindi po cute little thing, ang anak ko. Hindi talaga siya cute little thing. Sige. Kung hindi ka pa aalis, ipapademolish na namin. Ngayon, tatayo lang po ako dito. Kung kaya nyo, dumaan kayo sa ibabaw ko. Parang baboy na may sibuyas sa ilong, nagpapanggap na elepante. Ngayon, pagbibigyan kita. Mga kapatid, give in. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Pa, Buffon. Nandito ka na pala. pa, sorry po. Huli na ang pagdating ko. Saan ka naman ang galing, bata? Ang tapang mo naman.
Pinapalayas ninyo ang bahay na. Ikaw ang may malaking tapang. Ikaw yung cute na yon, Yebufan, tama. Kakalabas lang sa kulungan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka na gamit yung basura mong sasakyan. Ang yabang naman ng cute ngayon. Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Mga kapatid, bugbugin ninyo ang batang ito. At pagkatapos, ang bahay niya. Ililibing na rin. Miss, ang proyekto ng grupo ngayon. Kumusta ang iyong pagsusuri? Teka, may nag-aaway sa unahan. Puntahan ninyo. Tigil. Sino ang napahintulot sa inyong mag-demolish? Wala na bang batas dito? Ikaw na matangkad, pinapahirapan mo ang matanda. Nakakahiya ka. Hindi. Nagkakamali ka siguro, siya ang tatay ko. Kung hindi lang dahil sa mukha mong cute, mukha ka talagang hindi mabuti. Kahit sino pa kayo na magtatanggal ng bahay. Basta, kailangan ninyong sumunod sa patakaran. Patakaran. Batang babae. Mas mabuti pang lumayo ka na lang para hindi ka madamay sa dugo na tatalsik. Huwag ninyong isama ang mga inosente. Hoy, bata, alam mo ba kung sino ako? Ako ay tauhan ni Kuya Hui. Ang ginagawa natin ngayon ay para kay Dubingkon, ang hari ng Timog Silangan. Proyekto ni Master Kon. Master Kon. Siya ang numero 1 tao sa Southeast City. Lakas ng loob mong suntukin ako? Gusto mo pa bang magtagal dito? Dubingkon ha, gusto kong malaman kung ano ang magagawa niya matapos kong bugbugin ang tauhan niya. Tigil. Kuya Hui, nandito ka na. Binugbog ng batang ito ang tauhan natin, at ngayon, gusto ka pa niyang suntukin. Bitawan ninyo siya. Bitawan. Binitawan na. Bufon, umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Nandito pa ang mga basura na yan. Paano ako alis? Sa tingin mo, gusto mo na bang mamatay? Kanina lang, inalipusta niya si Master Kon. Anong klaseng tao ka ba? Nakalaban mo pa si Hari Dubingkon. Kuya Hui. Ang batang ito ay isang cute, kakalabas lang mula sa kulungan. Cute. Sa tingin ko, nabaliw ka na sa kulungan. Kahit sino kaya mong awayin. Halika. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Dilaan mo ang plema ko. At mapapatawad kita. Sa huli, isa ka lang bang aso ni Dubingkon? Anong sinabi mo kung hindi kita papatayin ngayon? Lalanggaman ko ang laway na ito para sa'yo. CJ, maghintay ka. Tumatawag ka pa ng tulong? Hoy, sa loob ng 3 minuto, pumunta sa construction site. Hoy, Kunye. Umuwi na ang punong tagapamahala. Sige, pupunta na ako agad. Sinasabi ko sa'yo, kahit ang isang aso ni Master Do ay mas mahalaga pa kaysa sa'yo, isang basura. CJ, hindi ka naniniwala, maghintay ka na lang. Sige, ngayon, papagisingin kita, mga kasama. Basagin niyo ang mga binti niya. Tigil na kayo lahat. Kunye, sir, bakit po kayo narito? Anong ginagawa nyo dito? Ang dalawang ito. Hinaharangan nila ang aming construction, at sinaktan nila ang aming kasamahan. Handa na akong bigyan siya ng matinding leksyon. Ang tapang mo naman. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya si maliit na mahal? Ako. Ginoong Ye. Ikaw na nga ang tinutukoy ng aking master. Dubingkon, tama. Ikaw ang bumagsak kay Kinyam noong araw na yon, hindi ba? Ngayon, nagpapasalamat ako sa iyong pagtulong. Sa panahon ngayon, ang mga tulad mo, Binibini, ay bihira na. Sa lugar na ito ng gulo ngayon, mas mabuting umalis ka na muna, Binibini. Paumanhin po, nagkamali ako ng pagkaunawa sa iyo kanina. Sa totoo lang, hindi naman ako nakatulong ng malaki. Kung gayon, aalis na ako. Ako si Guyay Fei. Magkita tayo muli kung may pagkakataon.
Ako si Dobincon, ang hari ng Timog Silangan. Pagbati sa punong tagapamahala ng Dragon Hall. Mula ngayon, formal kong pamamahalaan ang Dragon Hall. Lahat sa Dragon Hall ay magtutulungan. Masusunod po, punong tagapamahala. Punong tagapamahala. Nakagawa ka ng malaking gulo sa hinaharap. Alam mo ba? Siya, paano siya magiging punong tagapamahala? Lumuhad ka. Dubingkon, mukhang maganda ang takbo mo ngayon sa Timog Silangan. Ang mga tauhan mo ay basta na lang nang-agaw ng lupa at nananakit ng tao. Hindi ko napigilan ang aking mga tauhan. Patawarin niyo po ako, punong tagapamahala. Kunye, hindi. Punong tagapamahala. Nagkamali ako. Lalanggaman ko. Tama na. Tatay, uwi na tayo. Tatay, sa panahong wala ako, pinahirapan po kayo. Marco, bilisan mo, hanapin mo si Andrea. Magpapakasal siya ngayon. Kailangan mo siyang pigilan. Tatay, kami po ni Andrea, diborsyado na. Diborsyo? Anong diborsyo? Ikaw na bata ka. Bilisan mo, ibalik mo siya sa akin. Tatay, marami po kayong hindi alam. Si Andrea, ang aming utang, dahan-dahan ko siyang sisingilin. Nanay, maganda po ba ako ngayon? Ang anak ko ngayon ay ang pinakamaganda. Nanay, pupunta lang po ako doon sandali. Sige. Sir Wu, Binibining Andrea. Binabati kita. Sa wakas, nakawala ka na sa walang kwentang manugang na iyon. Ngayon, ikakasal ka na kay Ginoong Kao. Tunay na isang masayang okasyon. maraming salamat po, Sir Wu. Maganda po ang takbo ng negosyo ninyo kamakailan. Ang pamilya Chin po namin ay kailangan pa rin ng tulong ninyo sa hinaharap. Oo naman po, kaya binabati ko na kayo ng maaga, ng maligayang pagsasama. Salamat po, Sir Wu. Dumating na po si Ginoong Kao. Lahat. Kumusta kayo? Si Kao Gangxi. Ngayong araw, ang kasal ni na Miss Chin, si Kao Gangxi ay nagbigay ng espesyal na regalo. Mga perlas na alahas, 1,000 taong halamang gamot, isang set ng jade, at isang buong bilya. Si Kao Gangxi na ito, talagang mapagbigay siya. Ang aking anak na babae, sa wakas ay nakahanap na siya ng tamang lalaki. Ang dalawang ito ay talagang bagay na bagay. Si Kao Gangxi at Miss Chin, sila talaga ang pinagtagpo ng langit at lupa. Kao Baobei. Sa wakas, nandito ka na. Mahal. Ayos, ayos. Napakaganda. Ang sigla naman dito. Ye Bufan. Ang aking anak na babae, sa wakas ay nakahanap na siya ng tamang lalaki. Ang dalawang ito ay talagang bagay na bagay. Ang kasal ng aking dating asawa. Siyempre, kailangan kong pumunta. Ito ang maliit kong regalo para sa inyo. Ang orasan na ito ay ang aking regalo. Nais kong batiin kayo ng mahabang pagsasama. Nagbibigay ng relo. Ye Bufan. Nandito ka para gulungin ang kasal, di ba? Hindi ah. Ako ay nandito para magbigay ng regalo. Isang relo lang naman ang regalo. Ye Bufan. Nag-divorce na tayo. Ang paggugulo mo sa akin ngayon. Anong ibig sabihin? Kahapon, siya ang nanakit sa akin. Hindi pa ako nakakahanap ng magpaparusa sa'yo. At ngayon, ikaw pa ang nagpunta dito. Anong kaya mong gawin para parusahan ako? Kahapon ay paunang pagkain lang. Nako, cute ka pala. Talaga namang walang hiya ka. Ngayong nandito ka, siguro gusto mo lang manghingi ng pera. Sinasabi ko sa iyo, wala kang makukuha kahit 1 piso. Ang mga tulad mo ay bagay lang sa kalsada na Ma'am Alamos. Ano nang sabi mo kanina? Tinawag kitang K.L. Anong problema? May mali ba sa sinabi ko? Lahat ng tao sa Southeast City, alam nila na ikaw, Ye Bufan, ay isang cute na lalaki. Nakakahiya talaga. Buti na lang ang anak ko ay nakipag-divorce na sa iyo. Isang mukha sa harap, iba sa likod. Kayo mga tao, talagang dapat mamatay. Tama na, Ye Bufan. Noong nag-divorce tayo, hindi naman kita binigyan ng kompensasyon. Ikaw mismo ang tumanggi. At ngayon, nagpapanggap ka na naman.
Nawalan ka na ng hiya. Kung alam mo lang ang gagawin mo, umalis ka na ngayon din. Teka. Dahil nandito ka na. Bakit ka aalis? Ikaw ba ang bida ngayon? Kanina pa ako hindi nagsasalita. Pinapanood kang umarte. Anong gusto mo? Tapos ka na bang umarte? Ikaw, Gangzi. Huwag kang magagalit. Siya. Alam ko siya. Ang kilalang inutil na manugang. Ang kilalang cute na lalaki. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Ako ay sa ilalim ni Dong Nanwang Kunye, ng Cao Group. Ang panganay na anak ng pamilyang Cao. Ngayong naglakas loob kang guluhin ang kasal ko. Hindi ka makakaalis ngayon. Hindi ko pakialam kung sino ka. Pero siya, kailangan kong asikasuhin. Bufon, sasabihin ko sa'yo ang isang bagay. Noong ikaw ay nasa kulungan, kami ay araw-araw na magkasama. Hindi, bago ka pa makulong, kami ay nagkasama na. Ikaw lang na inutil ang hindi nakakaalam. Alam mo ba ang sombrero mong berde? Gaano na katagal mong suot at may lakas ka pang guluhin ang kasal ko. Sa pamilya mong Ye, lahat ay napahiya. Naiintindihan mo ba? Ang mga tanga namamatay sa dami ng salita. Yung mga sinabi mo lang kanina ay sapat na para mamatay ka ng 10,000 beses. Anong sabi mo? Tingnan mo ang iyong presensya. Para bang binili mo na ang buong Southeast City. Nakakatawa ka talaga. Lungsod ng silangan. Hindi ko kayang bilhin. Pero kung gusto kong pabagsakin ang pamilya Cao, napakadali lang yan. Talaga namang cute ka, no? Pabagsakin ng pamilya Cao, kaya mong sabihin yan? Kahit ang hari ng silangan, si Ginoong Kon, ay hindi nang ahas sabihin na pabagsakin ng pamilya Cao sa isang iglap. Alam mo ba si Dubing Kun? Kanino siya naglilingkod? Kanino? Hindi kaya kasama mo? Tama. Ako nga. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo, itong cute na ito. Sinasabi niyang si Ginoong Kon ay kasama niya. Bata, alam mo ba kung sino si Ginoong Kon? Kahit ang pamilya Cao namin, pag nakita si Ginoong Kon, ay nagbibigay galang pa rin. Sinasabi mong kasama mo siya. Karapat-dapat ka ba? Bufon. Huwag ka na bang mahiya dito? Sa mga taon na ito, hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Nasa kulungan siya, nagkakasakit sa pag-iisip. May sakit ka, magpagamot ka na agad. At sinasabi mong si Ginoong Kon ay naglilingkod sa iyo. Bakit hindi mo rin sabihin na ang reyna ng langit ang naghuhugas ng paa mo? Nakakatawa ba? Oo naman. Bufon, alam mo ba kung ano ka ngayon? Parang unggoy. Isang unggoy na nakalabas ang puwit. Nagpe-perform para sa amin. Batang ito, hindi ko pakialam kung tunay kang tanga o nagpapanggap. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka ngayon, at yumuko ka sa akin ng 100 beses, tapos tawagin mo akong lolo, at saka kita pakakawalan. Ano, game? Gusto mong tawagin kita? Karapat-dapat ka ba? Dahil lang sa pagiging basura mo, ano ang hindi ko kayang tanggapin? Sige, bibigyan mo ako ng pagkakataon, di ba? Kung ganoon, bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Pamilyang Kim, makinig kayong lahat. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, luluhod kayo at yumuko sa akin ng 100 beses. At luluhod para humingi ng tawad. Kung hindi, puputulin ko ang inyong kabuhayan. Baliw ka ba, Bufon? Sino ka ba sa tingin mo? At gusto mong yumuko kami at humingi ng tawad? Putulin ang sariling landas. Hindi ka ba nagkakaroon ng delusyon? Hindi yan delusyon. Siya ay may sakit sa pag-iisip. May sakit ka. Magpagamot ka na agad. Ang bayad sa ospital. Ako na ang bahala. Kailangan mo lang tandaan, 3 araw, yumuko at humingi ng tawad. At ikaw, Cao, pareho ang trato sa'yo. Bibigyan din kita ng 3 araw. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay mo. Hindi pa ako nakakita ng ganito kamayabang sa harap ko. At isa pa, isang cute pa. Kung sabihin mo ulit na cute ako, sasapakin kita. Nagagalit na siya. Ikaw ay cute. Alam yan ng lahat. Bawal bang sabihin? Cute. Lalapas tanganin mo ako? Bufon. Nabaliw ka na ba? Ikaw. Ano ka ba naman? Bakit hindi ko kayang gawin? Mahal. Bufon. Sisiguraduhin kung hindi mo makikita ang bukas. Mga tauhan. Tignan natin kung kaya mo. Mga ganito lang pala sila. Huwag na kayong lumapit para makipag-away. Paano ka biglang lumakas? Marami ka pang hindi alam. May kakayahan ka rin pala, bata. Mukhang hindi ka rin naman. Isang simpleng cute lang. Pero ano naman ngayon? Sabi ko, tapos ka na. Talagang tapos ka na. Anong sinasabi mo? Bastos na bata. Bitawan mo ko. Ang kapal mo. Sino ka bang cute ka po? Tay, patayin mo na siya. Pakawalan mo na po ang anak ko. Binitawan na.
Naghahanap ka po ng kamatayan. Hindi ba ikaw ang nagsabi na pakawalan ko? Tay, patayin mo na siya. Bata po, sa lungsod ng silangan, sinaktan mo po ang anak ko. Alam mo po ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Tulad niya ng anak mo, bobo ka rin. May anak kang ganyan. Siguro hindi ka rin mabuting tao. Anong sinasabi mo po? Sabi ko, hindi ka mabuting tao. Huwag kang bastos, Yebufan. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Ang nasa harap mo. Nangangahas kang magsalita ng ganyan. Siya ang pinuno ng Cow Group. Isang tapak lang dito, para yumanig ang lungsod ng silangan. Ay sos, ang galing mo pala. Sige na, tumapak ka nga. Gusto kong makita kung paano yayanig ang lungsod ng silangan. Yebufan, ikaw. Kaya pala, ikaw pala si Yebufan. Isang hamak na manugang lang ng pamilyang Qin. Nangangahas ka pa pong magsalita na kung ano-ano. Tay, huwag mo nang patagilan yan. Diretso na, patayin na natin siya. CJ, game, kahit kayo lang ng mga walang kwenta. Sakto lang para makapag-ehersisyo ako. Masyado kang mayabang. Masyado kang mayabang. Ngayon ang engagement party ng anak ko. Sa ngayon, palalagpasin ko muna to. Pero tandaan mo po, pagkatapos ng araw na to, tinitiyak ko, hindi ka na magiging buo. Sige, hihintayin ko. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Hoy, pa. Siya ay mamamatay sa kasal namin ni Ruwezro. Ito ay malaking insulto sa aming pamilyang Cow. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Tama na. Ang iyong engagement ceremony ba ay kailangang may mamatay. Ngayon, mapapatawad kita. Pero hindi ibig sabihin na bukas ay mapapatawad kita. CJ, kung gayon, hindi ko na kayo guguluhin ngayon. Gayunpaman, kailangan ko pa rin kayong bigyan ng babala. Pamilyang Qin at kayong mag-ama ng pamilyang Cow. Makinig kayong mabuti. Mayroon kayong 3 araw. Bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng 100 pagyuko at humingi ng paumanhin. Kung hindi, sisirain ko ang inyong kinabukasan. Bata, masyado kang mayabang. Sa tingin mo, mabubuhay ka ng 3 araw. Tingnan natin. Halos makalimutan ko. Hindi pa naibibigay ang handog na pera. Perang pang-remake. Pa, ganito na lang niya tayo inalipusta at hinayaan na lang natin siyang umalis. Bakit ka nagpapanik? Hindi mo ba nakikita? Sinasadya niyang guluhin ang iyong engagement ceremony. Siya yung walang pakialam dahil wala siyang mawawala. Huwag kang mag-alala, sinumang mang-asar sa aming pamilyang Cow, tiyak na magkakaroon ng malagim na katapusan. Mga kapamilya, umalis na rin ang inutil na iyon, ang engagement ceremony ng ating 2 pamilya. Dumating na ang tamang oras, simulan na tayo. Pakinggan mo, Dubin Kun. Pagkalipas ng 3 araw, sundin mo ang utos ko, pagganahin ang pamilyang Qin at pamilyang Cow na mawala sa lungsod ng silangan. Opo. Matandang Ginoo, sandali lang po. Ikaw nga. Miss Gyu. Ang matandang ito ay... Ito ang lolo ko. Lolo, si Ginoong Yi po ito. Ginoong Ye, hindi ko inaasahan na tayo ay magkikita ng ganito kabilis. Miss Gyu, may problema ang kulay ng mukha ng iyong lolo. Ito ay senyales ng malaking kamalasan. Malamang ay malapit na siyang mamatay. Anong sabi mo? Sabi ko, ang iyong lolo ay hindi na magtatagal. Iye, bagaman minsan lang tayong nagkita. Hindi ibig sabihin na pwede mong isumpa ang aking lolo. Binata, tingnan mo ang aking kalusugan. Paano ako hindi magtatagal? Nga, lolo, ang lakas mo, at madalas kang nagpapacheck up. Hindi pwedeng magkaproblema. Din iye, dahil sa mga nangyari dati, talagang hinahangaan kita. Pero hindi ibig sabihin na pwede mong magsalita ng masama tungkol sa aking pamilya. Nakikita ko lang siya. Ang kanyang noo ay maitim, may kulay ng kamatayan. Ang mga mata ay malabo. Ito ay isang senyales ng malaking kamalasan. Sa loob ng 1 araw, siya ay mahihimatay at pagkatapos ng 3 araw pa, malamang ay mamamatay na siya. Tama na, ang aming pribadong doktor ay mayroon ng maraming high-end na kagamitan. Hindi nila mahahanap. Kaya mo bang makita agad? Binata, ang mga taong katulad mo, ay marami na akong nakita. Ang panloloko ay makakasama lang sa sarili mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ako ay disipulo ni Sun Baikao, ang pinuno ng 100 First Hall. Lolo, paniwalaan niyo po ako. Tanging ako lang ang makakapagpagaling ng inyong sakit. Si Sun Baikao, ang henyong doktor. Ilang taon na siyang nagtatago sa mundo. Sabi mo, disipulo ka ni Ilki Sun. Paano mo kami mapapaniwala? Hindi kayo maniniwala. Kung gayon, maaari na lang tayong maghanda para sa libing. Walang hiya. Tumigil ka.
Lolo, dati sinabi ko sa inyo, siya ang pumigil sa sapilitang paggiba. Naniniwala ako sa sinasabi niya ngayon. Mayroon siyang dahilan. Hayaan muna natin siya. Lumayas ka. Hindi kayo naniniwala sa akin ngayon. Sa loob ng isang araw, hihingi kayo ng tulong sa akin. Nagkaroon ako ng 3 master. Ang unang master, namumuno sa Dragon Hall, higit sa 10,000 tao. Ang pangalawang master, mayaman na kayang tapatan ang bansa, may trilyong asset. Ang pangatlong master, si Son Ba Ikaw, ay ang banal na doktor ng ating panahon. Sinuman sa kanila ay kayang yumanig ang buong lupain. At ako naman, pinagsama-sama ko ang mga kakayahan ng 3. Simula ngayon, ang pangalan Ye Bufan ay makikilala sa buong lupain. Doktor, kumusta na ang sakit ni tatay ko? Hindi maganda ang kalagayan ko. Ang sakit ni matandang Go ay isang kakaibang karamdaman. Hindi ko po ito ma-diagnose. Pero kung titingnan ang kanyang kondisyon po, mukhang hindi na po kakayanin. Para saan ko kayo pinapakain kung ganito? Hindi nyo pa malaman kung anong sakit. Ginoong Go, pasensya na po talaga. Talagang hindi ko po ma-diagnose. Masyadong biglaan ang sakit ni matandang Go. Kahapon okay pa naman siya. Ngayong araw bigla na lang siyang nawala ng malay. Siguradong may problema. Imbestigahan nyo. Kung hindi nyo malaman, ipapakamatay kita kasama ng tatay ko. Nakikita ko lang siya. Madilim ang noo, may kulay kamatayan ang mukha. Malabo ang mga mata. Ito ay isang malaking masamang pangitay. Sa loob ng isang araw, siya ay mahihimatay at sa 3 araw pa. Siguradong mamamatay na siya. Tito, may naalala po akong isang bagay. Ano po? Alam ko na siguro kung sino ang makakapagligtas kay Lolo. Sino po? Bigyan niyo po ako ng 2 oras. Hahanapin ko ang taong ito. Mapagkakatiwalaan ba? Mapagkakatiwalaan man o hindi. Tingnan muna natin. Bilasan nyo. Tulungan niyo po akong hanapin ang isang tao. Bilisan niyo. Narito na po ang inyong pansit. Dahan-dahan po sa pagkain. Ginoong Ye, sa wakas ay nakita na rin kita. Ako? Bakit mo ako hinahanap? Kumakain ako ng pansit. Tungkol sa nangyari dati, ako po ang may kasalanan. Pasensya na po. Huwag. Ang paghingi ng paumanhin ng panganay na anak ng pamilyang Yu, hindi ko matatanggap. Kahapon, tama ka nga. Biglang nagkasakit ang lolo ko ngayong araw at humiga sa kama. Nawalan siya ng malay. Talaga? Ano naman ang kinalaman ko dyan? Siyempre, may kinalaman ka dyan. Kahapon sinabi mo na kaya mong gamutin ang sakit na ito. Tama, kaya ko ngang gamutin. Pero yung ugali mo naman, hindi ko magagamot. Sir Ye, huwag po kayong mag-alala. Basta't magamot mo ang lolo ko. Bibigyan kita ng 5 milyong piso. Sapat na yan para sa buong buhay mo. Miss Q, hindi mo ba masyadong iniisip ang 5 milyon mo? Masamang tao ka. Binibigyan ka ng mukha ng aming binibini kapag kinakausap ka. Paano mo kinakausap si Sir Ye? Sir Ye, naimbestigahan na kita. Nakulong ka ng 3 taon. Ngayong kakalabas mo lang ng kulungan. Iniwan ka ng iyong dating asawa na si Kinro Oksu. Ang 5 milyong ito, baka makatulong para makatayo ka sa pamilyang Kim. Hindi masama. Sa maikling panahon, nalaman mo na lahat tungkol sa akin. Talagang may kakayahan ka. Pero kahapon hindi ka naniwala sa akin. Bakit ngayon bigla kang pumunta? Sir Ye, ang pamilya namin ay 1 trilyon-trilyong grupo. Ang pinakamalaking subsidiary sa ilalim ng Giant Sean Group. Basta't handa kang iligtas ang lolo ko. Kung ano ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Cheyenne Sean Group. Ye Buffon, sumunod ka. Ang itim na card na ito ang susi sa aking vault. Ang trilyon-trilyong ari-arian at ang Tianshan Group ay sa iyo na magmamana. Ah, kaya pala, siya pala ang tauhan ko. Huwag mong sabihin. Talaga, gusto ko ang ganitong, prangka mong ugali. Ito, sabihin ko sa'yo, yung sakit ng lolo mo, kahit basta-basta ko lang kaya gamutin. Pero, yung sinseridad mo, kulang pa rin. Sinseridad. Ano ang gusto mo? Pwede mong sabihin ng diretsyo. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Hindi ko pa naiisip. Kapag naisip ko na, sasabihin ko sa'yo. Okay ba? Sige, iligtas mo muna ang lolo ko. Basta't maligtas siya. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Siguraduhin mong totoo yan. Huwag kang babawi. Basta't kaya kong gawin. Pangako ko sa'yo. Tuparin ko ang sinabi ko. Tara na, unahan mo ako.
Anong oras na ba? Hindi ba sabi ni Yifei, mag-iimbita siya ng isang bihasa para gamutin ang lolo mo? Bakit wala pa ring balita hanggang ngayon? Anong klaseng bihasa naman ang makikilala ni Gu Yifei? Sa tingin ko, sa pagkakataong ito ang lolo ko, baka mapahamak na. Sir pasok po kayo. Yifei, sa wakas ay bumalik ka na. Hindi ka ba pumunta para kumuha ng kilalang doktor para gamutin ang lolo mo? Nasaan na siya? Siya ang kilalang doktor na gusto kong ipatawag. Ano? Isang batang hindi pa hinog ang utak, nagbibiro ka ba? Kaya niyang gamutin ang sakit ni lolo? Hindi ba't kalokohan lang yan? Ano naman kung bata pa? Sinasabi kong masyado kayong mapanghusga. Ang sakit ni Lolo Gu. Ako lang ang makakagamot. Talaga namang walang alam. Nagsasalita ka ng malalaking salita. At sinasabi mong mapanghusga kami? Yifei, ano itong dala mo? Sino ka ba? Tito, nakilala namin siya kahapon, ako at si Lolo. Sa isang tingin lang, nakita na niyang malubha ang sakit ni Lolo, at hinulaan niyang si Lolo ay babagsak sa loob ng isang araw. At ngayon, natupad nga ang kanyang hula. Hindi ba't siya na ang doktor ng mga Diyos? Ano naman ang mapapatunayan yan? Ito ay tsamba lang, parang pusa na nakahanap ng daga. Tingnan mo ang itsura niya. Mukha ba siyang doktor? Ang tanga-tanga pa. Isa lang siyang impostor na kumakain at umiinom lang. Ano ka ba naman? Paulit-ulit ka lang ng paulit-ulit. Hindi ka pa tapos. Mukhang kulang ka sa palo. Tama na. Sabi mo ikaw ay isang kilalang doktor, kaya mong gamutin ang sakit ng tatay ko. Kung gayon, tatanungin kita, ilang taon na ang karanasan mo sa industriya, at ilang matagumpay na kaso na ang nagawa mo? Karanasan sa industriya? Wala. At tungkol sa matagumpay na kaso, wala rin. Wala. Pasensya na po sa inyong lahat. Ngayon, ito ang unang beses na nagagamot ko ang isang pasyente. Si Lolo Gu, ang una kong pasyente. Pinapatawa mo ako. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ginoong Ye. Paulit-ulit mong sinasabi na, kaya mong gamutin ang sakit ng lolo ko. Ngayon sinasabi mong, ito ang unang beses na nagamot mo ang isang pasyente. Hindi ba't sobra ka na? Talagang kakaibang kwento sa mundo. Isang baguhan na hindi pa kailanman nagamot ang sinuman. Ang kaya niyang sabihin, na kaya niyang gamutin. Ang sakit na hindi magamot ng mga international doctors. Gu Yifei. Talaga namang nakahanap ka ng isang Diyos. Nakakahiya talaga. Kahit wala akong karanasan, ano naman? Si Lolo Gu ang una kong pasyente. Ano naman, makakasiguro ako nagagaling agad si Lolo Gu. Yibufan, pakinggan mo ang sinasabi mo. Hindi ko dapat pinaniwalaan ka. Pinaghirapan ko pa kayong ipapunta dito. Ye Bufon. Ikaw si Ye Bufon. Ako nga. Ikaw ang sikat na basurang manugan ng pamilyang Qing. Ang cute na si Ye Bufon. Ano? Maliit na cute? Oo, tama. Siya nga. Nakita ko na rin ang litrato niya. Sa Southeast City namin, isa siyang sikat na tao, kilala ng lahat, talagang katawa-tawa. Yifei, humanap ka ng isang maliit na cute, at hindi pa nakapagpagamot ng kahit sino, na doktor, para gamutin ng lolo mo, nahiya ang pamilya gunahin, dahil sa'yo. Tito, Kayo talagang pamilya. Ay nakakatuwa talaga. Nawalan na ng malay ang matanda. At ngayon ay may oras pa kayong pag-usapan ako. Manahimik ka. Kahit na mawalan pa ng malay ang lolo ko, hindi ikaw, ang maliit na cute, ang magliligtas sa kanya. Paano kung sabihin kong ako ang kasalukuyang Diyos ng medisina, ang nag-iisang estudyante ni Son Baikao, ang direktang tinuruan? Nagsisinungaling ka. Kanina lang sinabi mo na ito ang unang beses mong magpagamot ng tao. Ngayon, sinasabi mong ikaw ay ang direktang estudyante ni Son Baikao. Nakakatawa. Ako ay kanyang estudyante. Ano ang koneksyon nito sa kung ito ang unang beses kong magpagamot ng tao? Mayroon bang direktang kaugnayan? Tama na. Talaga namang napakayabang mo. Isang maliit na cute. Ang nagsasabing siya ay estudyante ng Diyos ng medisina. Lumabas ka na. Gu Yifei, bakit hindi mo pa agad paalisin ang Diyos ng gamot na inanyayahan mo at ipatapon? Sandali lang. ano pa ang gusto mong gawin? Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Umalis ka na. Gu Yifei. Dahil nangako akong ililigtas ko ang lolo mo, sisiguraduhin kong magagawa ko ito. Hindi na rin naman kakayanin ng matanda. Mas mabuti pang hayaan mo akong sumubo kung sakaling gumana. Nagsisinungaling ka. Ginagawa mong daga ng laboratorio ang lolo ko. Ikaw pa ang susubok? Ang lolo ko ay may mataas na katungkulan. Kaya ba ng isang impostor na tulad mo na subukan? Gu Yifei. Naniniwala ka ba sa akin? Dati naman naniniwala ako sa iyo. Pero sinabi mo na, hindi ka pa nakapagpagamot ng kahit sino. Paano mo ako paniniwalaan? Bata, nandoon ang pinto. Lumabas ka na ngayon. Huwag mo akong hintayin magaling. Kung hindi, ipapahampas kita ng patpat. Hindi nyo alam ang kahulugan ng pagsubok kahit sa patay na kabayo at sinasabing niyong kayo ay isang malaking pamilya. Tama na, umalis ka na. Ang mga problema ng pamilya namin ay hindi mo na problema. Sinasabi ko, ang tapang mo talaga. Mga tauhan. Ihagis nyo palabas ang batang ito. Aalis na ako mamaya. Teka. Yibufan, anong ginagawa mo? Kunin nyo siya pabalik. Buksan ang pinto. Tabi.
Ang binatang ito, naglakas loob pumasok sa kwarto ni Papa. Goyifei, tingnan mo ang ginawa mo. Nagsoka ng lobo sa bahay. Kung may mangyari masama sa lolo dahil sa kanya, kaya mo bang panagutan yan? Hanapin mo agad ang susi. Buksan ang pinto. Ang lolo ang pinakamahalaga. Pupunta ako kumuha ng susi. Yebufan. Yebufan. Lumabas ka na. Yebufan, huwag kang gagawa ng gulo. Gusto mo bang bumalik sa kulungan? Isipin mo ang buhay mo sa bilangguan. Ay nako, Ginoong Gyu. Tingnan mo ang mga anak mong hindi ka sinusunod. Gaano nila ayaw na iligtas kita? Tumigil na kayo sa pag-ingay. Tabi, tabi, tabi. Itigil mo yan. Huwag kang gagalaw. Malapit na, isang injection na lang. Yebufan. Ang tapang mo. Tapos na, tulad ng sabi ko, tinulungan kita at nailigtas ko ang lolo mo. Tapos sasampalin mo ako. Ikaw ang dapat sampalin. Ano ba itong ginagawa mo? Aba, bata. Ngayon, papatayin kita. May tao ba dyan? Ikulong nyo siya sa madilim na silid at turuan ng leksyon. Teka lang. Tingnan niyo muna ang matanda. Nasaan ako? Lolo, gising ka na. Ngayon alam mo na kung gaano kasama ang sampal na yon, di ba? Pa, kumusta na po kayo? Tulungan nyo akong tumayo. Sino ang nagligtas sa akin? Siya. Ikaw pala, Ai-ho. Mukhang magaling ka nga. Ginoong Gyu, hindi mo alam kung gaano ako nahirapan para iligtas ka. Anong paraan ang ginamit mo para pagalingin ng tatay ko? Kung sasabihin ko sa'yo, maintindihan mo ba? Imposible. Kahit ang mga sikat na doktor ay walang nagawa. Ikaw na ganito. Sa unang beses mong magpagamot, nagamot mo agad? Binata. Anong plano ang ginamit mo? Tama na. Huwag nang tanungin ang proseso, tingnan na lang ang resulta. Yifei. Iniligtas ako ng binatang ito. Kailangan mo siyang pasalamatan ng mabuti. Huwag kang mag-alala, Lolo. Magpapasalamat ako ng maayos sa kanya. Hay, pa, magpahinga muna kayo. Dr. Yi, ang isang tasa ng tsaan na ito ay kumakatawan sa aking paumanhin. Ako ay humihingi ng tawad sa iyo. Ang pamilya ninyong Gyu ay talagang pinahiya ako. Binigyan mo na naman ako ng sampal. Akala mo kaya mo na akong ayusin sa isang tasa ng tsa. Kung gayon, ano ang gusto ni Dr. Ye? Gyu Yifei, hindi ba't nangako ka sa akin noon? Basta't matulungan kitang pagalingin ang iyong lolo, anumang kondisyon ay matutupad mo. Kinikilala mo pa ba yon? Siyempre, kami sa pamilyang Gu ay hindi nagsisinungaling. Ngunit ang paunang kondisyon ay, dapat nasa loob ng aking kakayahan. Siguradong nasa loob yan ng iyong kakayahan. Dr. Ye, mangyaring sabihin mo. Alam mo rin, ako, kamakailan lang ay iniwan ng aking dating asawa. Ngayon ay kulang na lang ako ng asawa. Dr. Yi, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Hindi maintindihan ha? Gusto kong maging asawa kita. Dr. Ye, ang biro na ito, na iyong ginagawa ay medyo malaki. Kakabilang sinabi mong ang pamilyang Gu ay hindi nagsisinungaling. Wala pang isang minuto. Gusto mo nang bawiin? Kung gayon, tatanungin kita, seryoso ka ba? Seryoso ako. Matagal ko na itong pinag-isipan. Ikaw ang uri ng babaeng gusto ko. CJ, nangangako ako sa iyo. Nangako ka, huwag kang bibitiw. Ibig sabihin, panghabang buhay. Basta't kaya mong sabihin panghabang buhay. Kaya ko ring sabihin panghabang buhay. CJ, ayos. Opo. Bukas, ang pamilya namin ay magkakaroon ng handaan. Para ipagdiwang ang paggaling ni Lolo Gu. Sumama ka sa akin. Ipapaalam ko sa kanila sa harap nila. CJ, kung gayon, para sa ating, bigla ang panghabang buhay. Cheers! Tay, nandito na pala kayo. Dr. Ye. Inaanyayahan ka naming dumalo sa handaan ng aming pamilyang Go. Kung hindi dahil sa iyo, ngayon, baka nasa kabilang buhay na ako.
Magkakapamilya na tayo. Lolo Gu, huwag ka nang mahiya. Anong pamilya? Sino ang pamilya mo? Isa ka lang doktor na nagkataong nagpagaling sa sakit ni Lolo Go. Ito ang pamilyang Go ng Tianshan Group. Ako na ang manugang ng pamilyang Gu. Hindi na ba tayo pamilya? Manugang ng pamilyang Go? Anong ibig sabihin? Ganito po. Ngayong nandito tayong lahat, gusto kong ipahayag ang isang mahalagang bagay. Ako at si Bufan ay magkasintahan na ngayon. At siya rin ang aking fian. Ano ang sinasabi mo? Yifei. Siya. Kailan pa? Naging fiancé mo? Lolo, kahapon lang po. Noong gumaling ang sakit ninyo dahil kay Bufan. Go Yifei, masyado kang walang galang. May mga patakaran ng pamilyang Go. Ang pag-aasawa ng mga anak ng Go ay kailangan ipagbigay alam. Nagbigay ka na ba ng ulat? Kung ngayon, hindi ba't nagbibigay ako ng ulat? Yifei, masyado kang padalos-dalos. Nakakatawa ka talaga. Alam nyo ba kung ano ang pagkatao ni Ye Bufon? Siya ang basurang manugang ng pamilyang Qin. 3 taon na ang nakalipas, nahatulan siya sa kulungan dahil sa panghahalay. At ngayon, kakalabas na niya sa kulungan. Go Yifei, pinili mo ang isang cute na tulad nito bilang iyong fiancé. Ano ang iyong intensyon? Ang ating pamilyang Go. Paano pa makatayo sa lungsod ng silangan? Paulit-ulit mong tinatawag na cute siya. Nakita mo ba o narinig mo? Ako, si Bufan, ay hindi kailanman manghalay ng iba. Hindi magtatagal. Ilalabas ko ang katotohanan sa lahat. Nakakatuwa naman, 3 taon ka sa kulungan. At ngayon sinasabi mong hindi ka cute. Niloloko mo ang 3 taong gulang. Tama na. Hindi ko pakialaman kung sino siya. Malinaw na ang aking paninindigan. Inihiling ko po sa aking lolo at sa lahat ng kamag-anak ng pamilyang Gu na suportahan ako. Go Yifei, iniisip mo na masyadong simple ang mga bagay-bagay. Ang ating pamilyang Go ay isang trilyonaryong grupo, ang pinakamalaking subsidiary ng grupo Tianshan, na may napakataas na katayuan sa lipunan. Alam ko, si Ye Bufan ay may utang na loob sa ating pamilyang Go. May kasaysayan siya ng panghahalay. At ikaw ay makikipag-isang dibdib sa kanya kung kumalat ito, ang reputasyon ng ating pamilyang Go. Paano na ang ating dangal? Kung maaapektuhan nito, ang market value ng grupo Tianshan, at kung magalit ang grupo Tianshan, hindi natin kakayanin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko, ang punong tanggapan ng Grupo Tianshan ay walang magiging problema. Anong kasiguraduhan mo? Walang kwenta. Ano ang kaya mong siguruhin? Alam mo ba kung ano ang grupo Tianshan? Ilang araw ka pa lang bang mula sa kulungan? Napakayabang mo na. Hindi lang ako makakasiguro na walang problema ang punong tanggapan ng Grupo Tianshan, kundi pati ang pagpapakasal ko kay Gu Yifei ay lubos na susuportahan ng punong tanggapan. Higit pa riyan, sila ang magbibigay sa kanilang pinakamahalagang proyekto para sa inyong pamilyang Gu. Sobrang yabang mo naman. Hoy, bata. Narinig niyo ba ang sinabi niya kanina? Ayon sa sinasabi mo, ang grupo Tianshan na ito ay pag-aari ng pamilya mo. Tama. Ang Grupo Tianshan ay pag-ari ng pamilya ko. Talaga namang matapang ka. Sa tingin ko, hindi ka lang doktor. Isa kang baliw. Isang malaking baliw na sira ang ulo. Ye Bufan, huwag ka nang magsalita. Dati, hinahangaan ko pa ang iyong galing sa medisina. Ngayon, mukhang ikaw ay isang bulag na pusong nakatagpo ng patay na daga lamang. Pinapayuhan kita, mas mabuti pang baguhin mo ang iyong masamang ugali ng pagsasalita ng walang preno. Sinasabi ko, sa loob ng kulungan, nabaliw ka na ba? Paano mo naman nalaman na hindi totoo ang sinasabi ko? Alam mo ba ang sinasabi mo? Sinabi mo kanina, na ang Tianshan Group ay sayo. Nagpapatunay ka na naman ng iyong sariling kawastuhan. Alin sa mga salita mo ang totoo? Bawat salita ay totoo. Tama na, Ye Bufon. Ang aming Gu family ay hindi lugar para magpakitang gilas ka. Sa panlabas, mukha kang hindi ganyan kadesente. Bakit napakawalang katuturan ng iyong sinasabi tungkol sa kasal mo at ni Yifei? Hindi ako pumapayag. Kahit pa sa pinagmulan o karanasan, malayo pa ang agwat ninyo. Lolo, nangako na ako kay Bufan. Hindi ako magpapakasal sa iba kundi sa kanya. Walang katuturan. Sa pamilyang ito, ako pa rin ang masusunod. Kung hindi pwede, hindi pwede. Isang lalaking diborsyado at manugang na lalaki, at isa pang little darling. Gusto niyang pumasok sa aming Gu family? Ang aming Gu family, hindi ba't magiging malaking katatawanan? Bukas, ang Tianshan Group ay magdaraos sa Grand Hotel Silangan ng 100 bilyong halaga na bidding dinner. Kung magagawa kong mapanalo ang inyong Gu family sa bid, magkakaroon na ba ako ng karapatang pakasalan si Gu Yifei? Isang malaking biro. Ang ating pamilyang Go, kahit na ay subsidiary ng Tianshan Group, nakakuha na ako ng impormasyon sa loob.
Ang panalo sa bidding na ito ay nakaplano na para sa pamilyang Kao. Wala na tayong pag-asang manalo. Kaya nga sinabi ko, kung magkakaroon ako ng kakayahan na ipanalo ang pamilyang Liu, Sinabi ko na, walang anumang posibilidad. Tayo ay ang pangalawang pinakamataas sa Tianshan Group. Ang presidente, sinabi mismo ni Dou Jicheng sa akin. huwag na kayong mag-alala tungkol dyan. Ang kailangan ko lang kumpirmahin ay, kung magagawa ko ito, may karapatan na ba ako? Napakasalan si Guyai Fei. Siyempre, basta't magagawa mong makuha natin ang bilyon-bilyong proyektong ito para ang ating pamilyang Go ang maging pangunahing pamilya sa Timog Silangan. Karapat dapat ka na sa aking apo. CJ, kung gayon, abangan natin bukas. Dahil, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Isa siyang inutil. Wala siyang anumang kakayahan. Makikita natin bukas. Sige nga, tingnan natin kung paano ka mapapahiya bukas. Pag-aralan mo tong mabuti. Ito ang para sa Tianshan Group bukas. Dokumentong pangbid. Huwag na huwag mong sasayangin ang malaking pagkakataon. Ano bang maganda dito? Hindi ba't nakaplano na ito para sa pamilyang Kao natin? Bukas ay formalidad na lang. Napakahalaga nito. Ito ay isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Kapag nakuha natin to, tayo na ang magiging pangunahing pamilya sa Timog Silangan. Kahit na nakaplano na. Ang formalidad pa rin ay kailangang sundin. Oo na, naintindihan ko na. Titingnan ko mamaya. Boss, hinahanap niyo po ako? Ikaw ang presidente ng Tianshan Group, Du Zichen. Ako nga, tawagin mo na lang akong Do. Narinig ko na ang trilyong piso na bidding conference bukas ay nakaplano na para sa pamilyang Kao. Tama ba? Tama, ito ang kasalukuyan kong inihahanda para i-report sa inyo. Nagbago na. Para sa pamilyang Guna ang proyekto. Ha? Bakit naman? Ang Board of Directors ay nakapag-usap na at naaprobahan. Simula ngayon, ako na ang ganap na namamahala sa Tianshan Group. Ako ang masusunod sa kumpanya ngayon. Ang Board of Directors ay walang tututol. Sige po, susundin ko kayo. Aayusin ko agad para ang pamilyang Go ang manalo bukas. Na pala, pupunta rin ako sa party bukas ng gabi. Ang aking pagkatao ay huwag munang ibunyag. Naiintindihan. Sa okasyon ngayong araw, kung saan nagtitipon ang mga kilalang maharlika sa Safi. Ang presidente ng Tianshan Group, si Du Zicheng ay narito rin. Sumunod ka lang sa akin mamaya, huwag kang kung ano-ano ang sasabihin. Mukhang ang sinabi ko kahapon, na kaya kong ipanalo ang bid ninyo, hindi mo talaga pinaniniwalaan. Makinig ka nga sa sinasabi mo. Paano kita paniniwalaan? CJ, bibigyan kita ng sorpresa mamaya. Si Paulo ang loser, hindi ba? Binatilyo, sasabihin ko sa'yo, wala akong oras para asikasuhin ka ngayon. Bibigyan kita ng isang araw pa para mabuhay. Ang 3 araw na deadline na binigay ko sa'yo, 2 araw na lang ang natitira. Anong pinagsasabi mo, loser? Hindi mo ba tinitingnan ang iyong estado? Sino ang dalawang ito? Siya ang aking dating asawa, si Isabel. At itong isa pa, ay si Young Master Marco ng pamilyang Kao. Narinig ko na sila. Sila ay mga kilalang tao sa Southeast City. Hindi nga, Paulo. Hindi ito, bagong babae na nahanap mo, di ba? Kung tama ang hula ko, dapat, nakuha mo mula sa bar, di ba? Miss Isabel, ang pamilya niyo pong Kin ay kagalang-galang din. Ang ganitong salita, mas mabuting huwag nang sabihin. May mali ba sa sinasabi ko, si Paulo? Ang kanyang kasalukuyang itsura na parang loser, maliban sa pagkuha ng babae sa mga bar, saan pa siya kukuha? Nagkamali ka pala. Siya ay ang panganay na anak ng pamilyang Liu, si Sofia. Hindi lang siya mas mayaman sa'yo, mas maganda pa siya sa'yo, at saka, siya na ngayon ang aking fan. Anong kabaliwan yan? Ang panganay na anak ng pamilyang Go, na magkagusto sa iyo. Parang panaginip lang ng isang hanggal. Binatilyo, kakaiba ka talaga, at naparito ka. Anong problema? Gusto mo ring sumali sa bidding banquet ng Tianshan Group? Anong karapatan niya? Na dumalo sa ganitong high-profile na handaan. Huwag mong kalimutan, isa lang siyang maliit na cutie. Sabi ko na nga, ang panganay na anak na si Miss Gu ay ang aking fan. Sa kanyang estado, na dumalo sa ganitong handaan, hindi ba't normal lang? Sige. Gusto kong makita kung paano ka makakapasok. Tama na, huwag ka nang makipag-usap ng walang kwenta sa basura na to. Binatilyo, sasabihin ko sa'yo, sa ganitong araw sa susunod na taon, ito na ang iyong death anniversary. Tara na. Palakas sa balon. Paano mo malalaman ang mundo sa labas ng balon? Ginoong Kao, ang bidding conference na ito ay mayroon ng nakatakdang manalo. Naku, huwag ka nang mahiya.
Bakit kayo ngayon lang dumating? Malapit nang magsimula ang banquet. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi pa dumarating si Ginoong Do. Sinasabi ko sa inyo, ang banquet ngayong araw, ang pamilya Kao ang bida. At saka, ang mga bagay na pinaghanda ko sa'yo, ay naihanda mo na ba? Huwag kang mag-alala, tatay. Lahat ay naihanda na. Lolo Jose, bakit po kayo narito? Ginoong David. Ang bidding banquet ng Tianshan Group. Siyempre pupunta ang aming Gu family. Kung gayon, naway, manalo kayo sa bidding, Lolo Jose. Ginoong David, nagbibiro ka lang. Alam ko na ang lahat, nakatakda na ang panalo ninyo. Mukhang, sa hinaharap ang inyong pamilya Kao, ay malamangan ng aming Gu family. Lolo Jose, huwag ka nang magalang. Lahat ay may pagkakataon. Tama, Lolo Jose. Kanina sa labas, nakasalubong ko ang isang bagong kasal na mag-asawa. Sabi niya, ay manugang kayo ng Gu family. At kukunin pa niya, ang panganay na babae ng Gu family. Totoo ba ito? Ang tinutukoy mo ba ay si Yebufan? Hindi ko akalain na totoo nga ito. Kung kumalat ang balitang ito, magiging headline iyon sa Southeast City. Ang pamilya namin Go ay hindi kailanman umamin kay Yebufan. Anong karapatan niya? Napakasalan ng isang mula sa pamilya namin Go? Akala ko opisyal na inanunsyo na. Handa na akong maghandog ng regalo. Talagang ang nakapasok ang walang kwentang ito. Nandito na pala kayo. Yebufan, anong pinagsasabi mo sa labas? Kung maglalakas loob ka pang sirain, ang pangalan ng pamilya namin Go, mag-ingat ka, sisirain ko ang buhay mo. Hindi ko naman sinira ang pangalan. Sinabi ko lang sa kanila, na siya ang aking fans. Tumahimik ka. Ang sinabi mo ay paglapastangan sa pamilya namin Go. Narinig mo ba, Yebufan? Sa paningin ng ibang tao, isa kang basura. Wala ka pa bang ideya? Kaya pala ang yabang ng batang ito kahapon. Palay sa likod nito, ay may suporta mula sa panganay na babae ng Gu family. Pero, hindi ba mali ang plano mo? Ang pamilya namin Kao, ay hindi basta-basta mapipigilan ng isang panganay na babae ng Gu family. Yebufan. Talagang umaasa ka sa pera ng babae hanggang kamatayan mo. Ngayon, gusto mo pang humanap ng babae para maging suporta mo. Wala ka bang pagkalalaki? Sinasabi mong kumakain ako ng pera niya. Bakit hindi? Ang aming pamilyang Go ay hindi kailanman pumayag sa inyong kasal, Marco Reyes. Hindi ka mabubuhay sa suporta ng aming pamilyang Go. Hindi siguro. Kahapon, nangako sa akin si Ginoong Gyu, basta't ngayong araw, ay makuha ko ang proyekto para sa pamilyang Gyu. Papayag siya sa kasal namin. Marco Reyes, ano ang sinasabi mo? Tutulungan mo ang pamilyang Go na manalo sa proyekto? Baliw ka na ba? Iniisip mo bang sigurado na ang pamilyang Kao? Bata, sasabihin ko sa'yo, sigurado na ang pamilyang Kao. Ang seremonya ngayon ay formalidad na lang. Pagkatapos nito, makukuha ng pamilyang Kao ang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Sa panahong iyon, tayo na ang magiging unang pamilya sa silangan. Alam mo ba? Siya na walang kwenta. Ano ang alam niya? Bakit mo iniisip na sigurado ang pamilyang Kao na mananalo sa proyekto? Talaga namang isang tanga ka. Kung gayon, magtaya tayo. Kung hindi makuha ng pamilyang Kao ang proyekto, luluhod ako sa iyo ng 3,000 beses. CJ, kung gayon, makikipagtaya rin ako sa iyo. Kung manalo kayo sa proyekto, luluhod ako sa iyo ng 8,000 beses. Sige, narinig ninyo lahat, di ba? Ang batang ito mismo ang nagsabi, saksi kayo para sa akin. Sa huli, wala kang magagawa kundi lumuhod. Tandaan mo ang sinabi mo. Marco Reyes, manahimik ka na po. Dahil nagamot mo ang sakit ko, mayroon pa akong kaunting pagtingin sa'yo. Huwag mong hayaang unti-unti itong mabura. Ginoong Mateo, ano po ang sinasabi ninyo? Siya ang nagamot sa sakit ninyo. Kilala ko na siya ng matagal. At kakalabas lang niya sa kulungan. Paano ko hindi nalaman na marunong pala siyang manggamot? Marami ka pang hindi alam. Marco Reyes, huwag ka na pong masyadong magsalita. Huwag mong hayaang maliitin ka ng lahat. Bakit ko kailangang ipagmalaki nila ako? Alam mo ba kung sino sila? Hindi mo sila pwedeng galitin. Huwag mo nang banggitin ang mga hamak na ito. Kahit pa si Ginoong Ricardo, ang presidente ng Grupo Tianshan, at si Hari Eduardo, ang hari ng silangan, lahat sila ay umuyukod sa akin. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mong sina Ginoong Ricardo at Hari Eduardo ay yumuyukot sa'yo? Naparito ka lang para mangarap. Naluloko ka ba? Nilalait mo sina Ginoong Ricardo at Hari Eduardo. Para kang isang malaking tanga. Talagang katawa-tawa. Una, sinabi mong ikaw ang modernong Diyos ng medisina at direktang disipulo ng pinuno ng palasyo ng sandaang halaman. Tapos, sinabi mo, ang grupo Tianshan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay sayo. Ngayon, sinasabi mong ang veterano ng Dragon Hall, si Hari Eduardo, ay yumuyukod sayo. Lanan. Alam mo ba, ang tanging makapagpapayukod kay Hari Eduardo ay ang pinuno ng Hall. Silang tatlo ay mga taong may pambihirang kakayahan. Bawat isa sa kanila ay kayang mamuno sa isang rehiyon. Hindi kaya ikaw, ang pinagsamang tatlo. Tama. Ako ang pinagsamang tatlo nila. Napapatawa mo ako ng malakas. Bakit hindi ka nalang magsulat ng nobela? Kahit sa nobela, hindi ganyan ang isusulat. Yebufan, huwag ka nang maging hindi makatotohanan. Hindi ba ako hindi makatotohanan?
Malalaman niyo rin mamaya. Lolo, itong basurang ito ay pumasok gamit ang aming imbitasyon. Pagdating ni President Do mamaya, kung ganito pa rin ang pagiging baliw niya, siguradong paparusahan tayo ni President Do. Mas mabuti pa, napalayasin na natin siya ngayon. Tama. Buffon, baka mas mabuti pang umalis ka na lang muna. Huwag ka nang magdulot ng kahihiyan sa sarili mo. Dumating na ang presidente ng Tianshan Group, si President Do. Magandang araw po, President Du. Ano ang pinag-aawayan nyo? President Do, may pumasok na langaw dito. Hinihila ko na siya palabas. Sino ang tinutukoy mong langaw? Siya. Bastos na nilalang. President Do, bakit mo ako sinasaktan? Tumahimik ka. Kailangan pa ba ng dahilan para saktan ka ni President Du po? President Du, paumanhin po. Ang anak ko po ay walang alam. Kung hindi po kayo sanay, pwede niyo po siyang parusahan. Talagang isang tuta. Pagkakita sa amo niyang dumating, alam na niyang iwagayway ang buntot. Buffon, sa tingin ko, gusto mong mamatay. Kung hindi lang nandito si President Du, sisiguraduhin kong balatan kita. Tama na. Nandito ako para sa bidding, hindi para pakinggan kayo nagwawala. Opo. Bago ang bidding ceremony, paalisin ko muna ang langaw na ito. Para hindi makadumi sa inyong paningin, President Du. Alam mo ba kung sino siya? Alam ko po. Si Buffon, ang inutil na manugang ng pamilyang Qin. 3 taon na ang nakalipas dahil sa kasong panggagahasa. Siya ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong. Kakalabas lang. Naglakas loob siyang pumasok gamit ang imbitasyon ng pamilyang Q. Sa isang pagtitipon na tulad nito, isang high-profile na banquet, siya na nga ba ang basura? Siya ang pinakawalang kwenta. Hindi. Sir Du, mali ba ang sinabi ko? Siya ang pinakawalang kwenta. Bakit mo ako sinampal? Masyado kang madaldal. Sir Du, saan ko ba kayo na-offend? Pakilinaw po. Ano pa ang kailangang linawin? Hindi ba yon ang sinabi mo kanina? Sinampal ni Sir Du, hindi na kailangan ng dahilan. Manahimik ka. Manahimik ka. Itutuloy pa ba ang bidding? Naman, Sir Du, magsisimula na ang bidding ceremony. Aayusin ko ang proseso. Hindi na kailangan. Pwede ko nang sabihin ang resulta. CJ. Sir Du, abala ka. Sabihin mo na lang ang resulta. Ay, oo. Sabihin mo na ang resulta. Ang bilyong-bilyong proyekto ng Tianshan Group pagkatapos ng masusing pagpili at ng Tianshan Group na inaprubahan ng chairman ng board. Ako na ang mag-aanunsyo ng resulta. Ang nanalo na kumpanya ay ang Gu family ng Dongnan. Ano? Ang Du family. Sir Du, nagkamali ka ba? Paano naman ang Du family ang nanalo? Dapat ang pamilya namin ang nanalo. Hindi ko ba malinaw na naipaliwanag? O bingi ka ba? Uulitin ko. Ang nanalo na kumpanya ay ang Gu family. Narinig mo ba ng malinaw? Sir Du, hindi ba tayo nagkasundo kahapon na ang pamilyang Pao na ang napili? Bakit napunta sa Gu family? Nga, Sir Du, sinabi mo mismo kahapon. Pagkatapos ng masusing talakayan ng board, na ang pamilya namin ang nanalo. Sino ang nagsabi sa'yo na napagdesisyonan na? Lolo Go, ang proyektong ito ay gagawin ng inyong Gu family. May problema ba? Walang problema. Huwag kang mag-alala, Sir Do. Ang aming Gu family ay siguradong gagawin ito ng maayos. Mabuti. Bukas, ipadala si Bay sa kumpanya ko para pumirma ng kontrata. Opo. Teka lang, Sir Du, ano ang nagawa ng aming pamilyang Kao? Na mali, pakilinaw po. Ang proyektong nagkakahalaga ng bilyon, hindi namin pwedeng mawala. Hanapin mo ang dahilan. Ayan na, aalis na ako. Sir Du, Paalam na po, Sir Do. kumusta? Umiikot na ba utak mo? Buffon, dahil sa'yo. Nagalit natin si Sir Du, kaya binago niya ang nanalo, kaya nawalan tayo ng pagkakataong maging ang nangungunang kumpanya sa Dongnan City. Kayo ba, pamilyang Kao, ay karapat-dapat? Buffon, may bago na naman tayong utang. Sa pagkakataong ito ay isang malaking alitan. Sisiguraduhin kong hindi ka aabot ng ngayong gabi. Kung aabot ka pa ng ngayong gabi, baliktad kong isusulat ang apelyido kong Kao. Kung gayon, kailangan mo nang magsanay agad. Bukas mo palang sisimulan isulat, baka hindi ka masanay. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Buffon, nawalan ng proyekto na nagkakahalaga ng bilyon ang pamilyang Kao. Ngunit isa pa rin silang kilalang pamilya sa Dongnan. Samantalang ikaw, ano ang mayroon ka? Ang mga bagay na mayroon ako, hindi mo kayang isipin kahit sa panaginip. Tama na, huwag mo nang sayangin ang salita sa kanya. Buffon, tingnan natin kung kaya mo pang tumawa ngayong gabi. Sigurado na akong mapapasakit ka, kahit si Jesus ay hindi ka may iligtas. Sabi ko, Hihintayin ko ngayong gabi. Tara na. Talaga bang nanalo ang pamilyang Gu sa bid? Hindi kaya ikaw talaga ang gumawa nito? Siyempre naman. Sinabi ko, gagawin ko. Ginawa mo ang tae mo. Malinaw na tsamba lang yan, na napagtagumpayan mo lang. Samba ulit? Sabi ko, bakit ang daming patay na daga, na nahuhuli ng isang bulag na pusa na tulad ko? Talaga naman, ikaw lang, ang makakapagpabago sa pangkat Tiansheng, ng kanilang itinalagang target. At ang resulta, hindi ba nila binago? Ang pamilyang Kao lang pala ang hindi alam kung kailan. Nakasakit kay Ginoong Do, kaya nagkataon lang sa'yo. Nagkataon? Dahil lang sa isang pagkakataon. Para sa pamilyang Gu ninyo, nakakuha kayo ng proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, at sasabihin mong samba lang yan sa akin.
Tsamba lang yan. Kahit patayin mo pa ako. Hindi ako maniniwala na kaya mong baguhin ng pangkat Tiansheng ang kanilang itinalagang target. Tama na. Hindi ako makikipagtalo sa mga walang utak. Ang ipinangako mo sa akin dati, natutulungan ko ang pamilyang Gu na makuha ang kontrata. Kahit ipapakasal mo ako kay Yimei, kailan tayo magpapakasal? Huwag kang mangarap. Isa kang hamak na basura. Gusto mong pakasalan ng isang miyembro ng pamilyang Go. Huwag mo nang isipin pa. Kayo ang nangako sa akin noon. Ngayon, ayaw niyo ng panindigan, tama ba? Lolo Gu, magsalita naman po kayo. Oo, nangako ako na kung matutulungan mo ang pamilya Go na manalo sa bid, ang pamilya Go ay papayag na ipakasal si Bea sa'yo. Ngayon, nanalo na nga ang pamilya Go. Pero paano mo mapapatunayan na ikaw ang tumulong? Kung hindi ako, sino pa? Kahit sino, hindi ikaw. Hindi po, pinangakuan niyo na po siya. Bakit niyo po babawiin? Nanalo na po ang pamilya po sa bid. Bakit niyo pa po siya paghihirapan? Bea, hindi ka ba pwedeng maging seryoso? Gusto mo talaga magpakasal sa isang walang kwenta? Ang pamilya Go ay nakakuha ng malaking kontrata. Ngayon, magpapakasal ka sa isang walang kwenta. Sa tingin mo ba ay tama yan? At hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginoong Pao kanina? Hindi na raw aabot ng gabi ang lalaking yan. Gusto mo bang magpakasal sa isang multo? Tama na. Ang pagbawi sa pangako ay pagbawi sa pangako. Huwag ka nang magsalita pa. Bukas, pupunta kayo sa Tiansheng Group para pumirma ng kontrata. Gusto kong itanong, sino ang ipapadala nyo? May kinalaman ba yan sa'yo? Siyempre, ako at ang tatay ko ang pupunta. Magaling, tignan lang natin kung anong kakayahan nyo bukas para mapirmahan ang kontratang yan. Isabel Reyes, tara na. Isabel Reyes, kung maglalakas loob kang sumama sa inutil na ito, subukan mo. Umalis ka. Isabel Reyes, kung kaya mo, huwag kang babalik. Hindi ko talaga inaasahan na ang mga taong ito ay napakasinungaling. Tatanungin kita, sumasang-ayon ka bang pakasalan ako? Dahil lang sa isang pangako. Bakit mo natanong yan? Sagutin mo muna ako. Dati, pero hindi na ngayon. Ngayon, pusang loob akong nais kang pakasalan. CJ, kung gayon, naintindihan ko na. Bukas, tatapusin ko ang palabas na ito. Sumama ka sa akin ngayon. Dadaling kita sa isang ligtas na lugar. Hoy, bakit? Sinabi ni Marco Reyes na kukunin niya ang buhay mo ngayon. Dadaling kita sa isang ligtas na lugar. Huwag ka nang magmatigas ngayon. Kilalang malupit at tuso si Marco Reyes. Malakas ang impluensya niya sa Timog Silangan. Sinabi niyang kukunin niya ang buhay mo ngayon. Mayroon siyang 80% katiyakan. Yee, may 80% siyang katiyakan. Kung gayon, 10% naman ang sa akin. Hindi niya ako magagalaw. Isabel Reyes, para sa ikabubuti mo ito. Magtiwala ka sa akin. Kung magtitiwala ka sa akin, manatili kang kasama ko. Sisiguraduhin kong hindi kanya magagalaw. Bakit ka ba napakatigas ng ulo? Sabihin mo lang kung naniniwala ka sa akin. CJ, naniniwala ako sa iyo. Kung gayon, mananatili akong kasama mo ngayong araw. Tara na. Paulit-ulit akong inalipusta ni Paulo Santos. Ngayon, pati ang aking pamilyang Reyes ay nalugi ng daan-daang bilyong proyekto. Kay Liz, ipapahayag ko ngayon. Sino mang pumatay sa kanya, bibigyan ko ng 10 milyon, kasama ang isang bilya. Naintindihan mo ba? Opo. Kunin mo siya. Sige. Ang laki talaga ng puso mo na pumunta sa ganitong lugar para kumain. Mga tauhan ni Ginoong Kao ay maaaring dumating anumang oras. Okay lang, nandito naman ako. Kumain tayo. Hoy, miss, ang ganda mo. Ha? Anong gusto ninyo? Anong gusto namin? Siyempre, gusto namin maging kaibigan. Tama na yung pag-arte. Mga tauhan ikaw kayo, di ba? Magkano ang binayad sa inyo? Bata, dahil alam mo na ang lahat, hindi ko na kailangang magsalita pa. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Pero, hindi ganyan kadali kitain ang perang ito. Ayos ka, bata, ang yabang mo naman. Sabihin mo ang pangalan naming 5, mapapatay ka sa takot. Narinig mo na ba ang 5 tigre ng Timog Silangan? Kung gagawa kayo ng gulo po, tatawag ako sa pulis. Kaya gusto ninyo isa-isa, o sabay-sabay. Kung ganoon, hindi na ako magtitigpi. Halina tayo.
Ayos ka, bata. Maghintay ka. Maghintay ka. Ang galing mo pala. Ang husay mo pala. Ilang mga alagad lang naman yan. Hindi mahalaga. Nagtataka ako kung bakit ka ganyan kakalmado. Hoy, Ayos ka, Yebufon. Ang galing mong lumaban. Ginoong Kao, nagpadala ka ng mga inutil na ito para galawin ako. Masyado mo akong minamaliit. Ano ang silbi ng pagiging magaling mong lumaban? Halika, paparinig ko sa iyo ang boses na ito. Buffon, huwag mo akong alalahanin. Hindi mahalaga ang aking kamatayan. Papapatayin ka nila. Tay, Buffon. Narinig mo ba yon? ikaw na taga-Kao, sinasabi ko sa'yo. Kung gagalawin mo kahit isang tibla ng buhok niya, pupuksain ko ang buong angkan mo. Sa bodega sa silangan, hihintayin kita. Bibigyan kita ng 20 minuto. Kahit 1 minuto lang na mahuli, susunugin ko ang lahat ng balahibo ng tatay mo. Hoy, hoy. Anong nangyayari? Si Kao Xiaoliang ang kumuha sa tatay ko. Ano? Sobra na talaga sila. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip tayo ng paraan. Hindi pwede. Masyadong delikado. Ako lang ang pupunta. Teka, Yubing Kun. Inuutusan kitang tipunin ang lahat ng miyembro ng Dragon Hall at agad na pumunta sa bodega sa silangan. Hanapin ang eksaktong lokasyon ng tatay ko. Bilisan mo. Opo. Agad na i-freeze ang lahat ng ari-arian ng pamilya Kao. Bukod pa riyan, ipatawag mo ang tatay ni Kao Xiaoliang. Bukas ng alas 10 ng umaga sa bodega sa silangan. Sinasabi ko sa iyo, ang anak ko ang pinuno ng Dragon Hall. Hindi kanya patatawarin. Matandang Hakluban, ikaw at ang inutil mong anak ay pareho lang. Puro kayo Saturday. Pinuno ng Dragon Hall pa. Ha? May namamanang kabaliwan ba ang pamilya nyo? Hindi kita niloloko, kahit si Dubing ko ng silangan. Si Master ko ay lumuhad sa harap ng anak ko. Kung pakakawalan mo ako ngayon, may pag-asa pa. Kung hindi, makakaranas ka ng kapahamakan. Anong sinasabi mo? Na si Master ko ay lumuhad sa harap ng anak niya? Malala na yata ang pagkabaliw mo. Matandang Hakluban, kung ganyan ka kagaling. Bakit anak mo pa nag-asawa sa pamilya Qin? Bakit pa siya? Dinakip ng little cutie at ikinulong. Siguradong inosente ang anak ko. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ako pakakawalan. Ang mga kahihinatnan ay hindi mo maiisip. Bakit ka ganyan kaangas? Ha? Nangangahas ka pang bantaan ako? Sa tingin mo kaya mo, at sa inutil mong anak? Sinasabi ko sa iyo, matanda, anak mo ay darating na. Makikita mo kung paano ko siya pagkakaisahan. Dahil nandito ka, siguradong mamamatay siya ngayon. Naiintindihan mo ba? Kayo, mga hayop, hindi kayo magtatapos ng maayos. Mga bantay, I lock nyo siya sa silid na lihim. Kapag dumating ang anak niya, paglalaroan ko siya ng gusto. Opo, dalhin na. Buffon. Tatay. Kao Xiaoliang, narito na ako. Lumabas ka. Oh, walang kwenta. Ang aga mo naman. Eksaktong alas 10. Hindi ko akalain na isa ka palang masuner ang anak. Ha? Nasaan ang tatay ko? Ang tatay mo? Ang tatay mo ay nasa isang napakaligtas na lugar ngayon. Nagsasaya siya sa buhay. Hay, bata. Naaalala ko, hindi ba't magaling kang lumaban? Ngayon, tayong dalawa lang. Ano, maglaban tayo. Alam mo ba? Ang lahat ng ginagawa mo ngayon ay magiging sanhi ng pagkalipol ng pamilya ninyong Kao. Yan na naman ang mga salitang yan. Sawa na akong marinig yan. Ikaw, bata, maliban sa alam mong ilang walang kwentang galaw, ano pa ang kaya mong gawin? Ang kaya kong gawin ay makakapagpabuhay sa iyo sa impyerno sa buong natitirang buhay mo. Haha, hindi ko alam ang mangyayari sa hinaharap, pero alam ko ang mangyayari ngayon. Dahil may magandang palabas na mapapanood. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pakawalan mo agad ang tatay ko. Magagawa kong hindi maging pangit ang kamatayan mo. Ang galing mong magpanggap, ang galing mong magpanggap, ang galing mo talagang magpanggap. Ha? Naaalala mo ba? Sinabi ko sa'yo, hindi kita hahayaang mabuhay lampas ngayong gabi. Akala mo ba nagbibiro lang ako sa'yo? Ulitin ko, pakawalan mo ang tatay ko. Sige. Kung ganito, hayaan mo akong maglaro muna. Maglaro muna. Pakakawalan ko ang tatay mo. Ano sa tingin mo? Paano laruin? Paano laruin? Siyempre, dahan-dahan ang paglalaro. Lumuhad ka muna. Ipakita mo ang sinseridad mo. Paluluhurin mo ako sa'yo. Sa tingin mo ba, hindi ko yan matatanggap? Buffon. Hindi mo ba pinag-isipan ng mabuti ang sitwasyon ngayon? Hawak ko ang tatay mo. Kapag sinabi kong putulin ang braso niya, mapuputol ang braso niya. Kapag sinabi kong putulin ang binti niya, mapuputol ang binti niya. Ngayon, ang buhay ng tatay mo ay nasa kamay mo. Ang pagluhod kong ito ay magpapabagsak sa pamilya ninyong Kao.
Tigil na ang daldal. Luluhod ka ba o hindi? Luluhod. Ganyan nga. Yebufon, hindi ba't matapang ka? Ikaw pa ba si Yebufon? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Lumuhod ka sa akin. Sapat na ba ang laro? Hindi pa sapat. Nagsisimula pa lang ito. Paano naman magiging sapat? Mag-iisip pa ako. Ano pa kayang magandang pakulo? Oh, ganito na lang kaya. Lalaplapin mo ng malinis para sa akin. Lalaplapin mo ng malinis. Pag-iisipan kung pakawalan ng tatay mo. Game. Anong tinititigan mo? Lalaplapin mo o hindi? Sino yan? Kau, may problema. Sa kalagitnaan ng gabi, anong problema ang mangyayari? Ang aming pamilyang Kau, lahat ng pondo, ay na-freeze ng Tianshan Group. Ano? Ang punong tanggapan ng Tianshan Group na ito, bakit nila i-freeze ang aming pondo? Hindi ko alam. Masyadong biglaan. CJ, ganito, maghintay ka sa kumpanya. Pupunta na ako sa kumpanya ngayon. Ginoong Ju, naghahanda na akong tawagan ka. Alam mo, ang Malaki ang problema mo. ito, Ang pag-freeze ng pondo ng pamilya mo ay unang hakbang lamang. ano ang ibig mong sabihin? Kung gusto mong malaman ang ibig sabihin, pumunta ka agad sa bodega sa Timog Silangan para makita ang iyong mahal na anak kung ano ang ginagawa niya. Ang anak ko, Mayroon kang 20 minuto. Pumunta sa bodega sa Timog Silangan. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. anong nangyayari dito? Ito na ang huli kong tanong sa'yo. Lalaplapin mo ba o hindi? Sobrang kapal mo na. Nakalaban ka pa? Talaga ba? Maniniwala ka ba? Ngayon din, ang tatay mo, isang daliri ay puputulan ko. Maniniwala ka ba? Kung gagalawin mo ang isang daliri niya, 10 daliri mo ang gagalawin ko. Yebufon. Kung gayon, subukan natin. Kao Xiaoliang, anong ginagawa mo dito? Pa, bakit ka nandito? Tinuturuan ko ng leksyon si Yebufon. Sabi ko, uubusin ko siya ngayon. Ang pagtuturo lang ng leksyon sa inutil na ito, wala ka nang ibang ginawa, tama? Binigkis ko rin ang tatay niya. Wala naman akong ibang ginawa. Kakaiba naman. Anong problema, pa? Yibufan, patutunayan ko sa pamamagitan ng aking mga kilos na ako ang nag-iisang makatayo sa tabi mo. Tara na. Anong nangyari, pa? Ang lahat ng pondo ng pamilyang Kao ay biglang na-freeze ng Tianshan Group Headquarters. At saka, biglang tumawag si Sir David at sinabing pumunta ako dito. Sabi niya, nandito ka. Hindi ko maintindihan. Paano nalaman ni David na nandito ako? Sinasabi ko na nga ba, hindi lang alam ni David na nandito kayo. Alam niya rin na nandito ako. Tumahimik ka. Hindi ka dapat nagsasalita. Ikaw, bata, bakit mo kinakalaban ng mga malalaking tao? Sinasabi ko sa iyo, kahit anong mangyari sa pamilyang Kao ngayon, matatapos ka rin. Lahat ito ay dahil sa inutil na yan. Pag-uusapan natin ang pondo mamaya. Unahin nating ayusin ang inutil na to. Sige, bata, pwede kong pakawalan ng tatay mo. Kung kaya mula dito, tumalon ka mula sa bubong. Magiging pantay na tayo. Kayo dalawa, talaga namang hindi kayo susuko hanggat hindi huli ang lahat. Bibigyan kita ng 10 segundo para mag-isip. Siyam, anong ginagawa ninyo? Sir David, bakit ka nandito? Sabihin ninyo sa akin, ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Inaayos ko lang ang isang inutil. At Sir David, ang pondo ng pamilyang Kao, bakit biglang na-freeze? Ang tapang ninyo. Anong nangyayari? May nagawa ba kaming mali? Nagalit ba namin kayo? Kung nagkasala kayo sa akin, pero nagkasala kayo sa kanya. Siya, anong nangyari sa kanya? Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Siya ay isang walang kwentang bata. Buksan mo ang iyong mga mata, tingnan mong mabuti kung sino siya. Sino siya? Siya ang chairman ng board ng Tianshan Group. Ang tunay na may-ari ng Tianshan Group. May trilyong asset. Ano? Don Ricardo. Don Ricardo. Nasaan po si Don Ricardo? Hindi ba siya isang inutil? Kailan ba siya naging boss ng Tianshan? Nagkakamali ka yata. Tama na. Kayo, ama't anak, mag-sorry na kayo kay Don Ricardo. CJ. Don Ricardo. Paumanhin po, hindi namin kayo nakilala. Ang plano ko lang sana ay putulin ang daloy ng pera ng pamilyang Kao. Pero siya, ang nagtaksil sa tatay ko. Paano natin to babayaran? Ano, ang tapang ninyo. Pakawalan ninyo si Don Ricardo. Sige, agad. Marco,
Bilisan mong pakawalan si Don Ricardo. Dahil dito, hindi ko siya pakakawalan. Anong sinasabi mo? Nabalo ka na ba? Hindi ako nabaliw. Akala mo ba kung pakawalan ko siya, iiwanan niya tayo? Kulang sa galang. Hindi mo ba nakikita kung sino ang kaharap mo? Paulo Santos. Kahit sino ka pa, ang layunin ko ay hindi nagbabago. Ngayon, hawak ko ang tatay mo, kaya kailangan mong makipagtulungan sa akin. Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Mahilig ka palang manampal, ha? Nasisiraan na mga bantay. Matandang Ye, nasa akin siya ngayon. Sino ang mangangahas na galawin ako? Akala mo dahil hawak mo ang tatay ko, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, tama? Tama. Gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Wala na akong pakialam. Hawak ko ang tatay mo ngayon. Ano man ang ipagawa ko sa'yo, gagawin mo. Kung hindi, ngayon din, magkasama kayong mamamatay. Magkasama kayong mawawala. Gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Kao si Olyang, kung magpapatuloy ka sa ganito, tuluyan na talagang masisira ang pamilyang Kao. Mas mabuti pang bumagsak kaysa sa sitwasyon natin ngayon. Sa ngayon, mayroon pa tayong tsansa. Bata, hindi ba't mayaman ka? Hindi ba't mayroon kang trilyon-trilyong asset? Sige, ngayon din, ilipat mo sa akin ang 100 bilyon. Ilipat mo na ngayon. 100 bilyon? Kaya mo bang tanggapin? Hindi mo kailangang alalahanin yan. Ngayon din, maglipat ka ng pera. Kung hindi, ngayon din, maganda ka na lang na kunin ang bangkay niya. Matagal din ang ingay. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, ililipat mo ba o hindi? 100 bilyon. Ililipat ko. Mas mabuti na yan. Yebukon, napakalakas ng iyong martial arts. Bilang pag-iingat, kailangan mong putulin ang iyong dalawang paa. Kao si Olyang. Iputol ka o hindi. Kung hindi, maniwala ka, isang tawag ko lang. Mapuputol na ang mga paa ng tatay mo. Mabuti. Ano ang mabuti? Iputol ka o hindi? Tigilan mo yan. Tapos ka na. Sabihin mo, boss, may masamang nangyari. Nailigtas na si Matandang Ye. Ano? Sila kuya ko ng Dragon Ball. At si Guyipe ang nagligtas sa kanya. Kuya Kun? Talaga bang? Bukod sa pagiging boss ng Tianshan Group, ikaw talaga ang Panginoon ng Dragon Ball? Matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi ka lang naniwala. Panginoon. Paumanhin po. Alam ko na nagkamali ako. Panginoon, huwag niyo na po akong parusahan. Panginoon. Ngayon mo lang na-realize ang pagkakamali. Masyado nang huli. Ikaw na anak na walang silbi. Malaki ang naging pinsala mo sa ating pamilyang Kao. Panginoon, huwag niyo na po kaming pamilyang Kao na lang. Panginoon, bigyan niyo na lang po ng konsiderasyon ang pamilyang Kao. Simula ngayon, ang mag-amang Kao na ito ay mabuhay sa paghingi ng awa. Ang angkan ng Dongnan ay tuluyang burahin. Ano? Dahil, Kay. kapag natapos na ang proyektong nagkakahalaga ng 100 bilyon, ang pamilyang Go, ang magiging unang pamilya sa lungsod ng Dongnan. Pagkatapos nito, hindi ba natin dapat isaalang-alang ang mana ng pamilyang Go? Matanda na ang lolo mo. Kapag natapos ang proyektong ito, ibibigay na niya ang karapatan sa pagmamana. Sa totoo lang, ang pinakamalaki nating banta ngayon ay si Guyipe. Huwag mong maliitin dahil babae siya. Labis siyang minamahal ng lolo mo. Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano alisin ang problemang ito. Magandang araw sa inyong dalawa. Inaanyayahan kayo ni President Do. Maaari na kayong pumasok. President Do, magandang araw. Sino kayo? Kami ang mga taga-pamilya Go. Nandoon kami kahapon sa bidding ceremony. Pinapante nyo kami rito para pumirma ng kontrata tungkol sa bilyong-bilyong proyekto. Nasaan si Guyipe ng pamilyang Go? Bakit hindi siya dumating? President Do, para sa ganito kalaking proyekto, ang pamilya Go, paano naman magpapadala ng isang babae lang? Ako ang general manager ng Go Family, at ito ang anak ko. Kami ang kumakatawan para sa Go Corporation na pumirma. Si Guyipe ay bata pa lang naman. Kung ganoon nga, kung gayon kayo, mas mabuting umuwi na kayo. Ano ang ibig niyong sabihin? Ang pamilya ninyong Go ay wala ng karapatang pumirma sa kontratang ito. Hindi. President Do, kahapon ay inanunsyo nyo na ang pamilya Go ang nanalo sa bid. Pinapante nyo kami rito para pumirma ng kontrata. Ganito kasi yon, ang kontratang ito. Kay Guyipe lang ako pipirma. Kayo dalawa, mas mabuting umuwi na kayo. Bakit, President Do? Hindi kami kasing halaga ng isang babae. Kailangan ko pa bang ulitin? Ang kontratang ito, kay Guyipe lang ako pipirma. Kung hindi, ang pamilya ninyong Go ay hindi makukuha ang kontratang ito. Kailangan mo pa rin kaming sabihan kung bakit, di ba? Bukas ng alas 8 ng umaga, ipapunta ko si Guyipe. Sa ngayon, umuwi na kayo. President Do, ako, kailangan ko bang tawagin ng security? Sige na, bukas papapirmahin ko si Guyipe.
Boss, napaalis ko na ang mag-ama. Elngan. Sige, naintindihan ko. Bie, naniniwala ka ba? Hindi magtatagal, tatawag ang cellphone mo. Paano mo nalaman? Hello, Tito. Bea, nasaan ka? Bumalik ka agad sa bahay ng Go. Bakit po, Tito? May kinalaman sa bilyong-bilyong mahalagang bagay. Kung hindi ako nagkakamali. Tungkol ito sa bilyong-bilyong proyekto. Paano mo nalaman ang lahat? Pero, anong kinalaman ko sa bilyong-bilyong proyekto? Hindi ba sila ang pipirma? Dahil sa proyektong ito, hindi sila makakapirma. Ikaw lang ang makakapirma sa proyektong ito. Bakit? Sa tingin mo, baka si Ye Buffon ang may kagagawan? Kaya ba niyang utusan ang CEO ng Tianshan Group, si Du Jicheng? Paano mangyayari yan? Ang lahat tungkol kay Ye Buffon. Alam ko ang lahat. Bukod sa 3 taon sa kulungan, namuhay siya ng walang silbi. Walang posibilidad na makaganti siya. At ito ang Tianshan Group. Ang makapag-uutos kay Sir Do ay marahil ang chairman lang ng board. Sino ba si Ye Buffon? Baka nga nag-iisip lang ako ng sobra. Balikan na lang natin si Go Yifei pagdating natin. Pinabalik kita para pag-usapan ang usapin ng pamilya Go. Bakit mo siya pinabalik? Ako ang client ni Effie, kaya syempre, kailangan kong pumunta. Walang kwenta. Wala ka na bang hiya? Tama na. Unahin natin ang mahalaga. Ang kontrata para sa bilyon-bilyong proyekto ni Yifei. Kailangan mong pumunta sa Tianshan Company para pirmahan. Bakit ako ang kailangang pumirma? Kung pinapapirma ka, pumirma ka. Huwag ka nang magtanong. Si Ginoong Do ng Tianshan Group ang humihiling na ikaw ang pumirma. Si Ginoong Du ang humihiling sa akin. Sino ang makakaalam? Anong relasyon nyo sa likod ng mga tao? Guxia Odong, anong ibig mong sabihin? Kahit ano pa man, pirmahan mo muna ang kontrata. Hindi naman mahirap pumirma lang ng kontrata. Ang pagpirma ng kontrata ay madali lang. Pero dahil si Effie ang pipirma sa kontratang ito, ang mamamahala sa proyektong ito, ay dapat din si Effie. Tumahimik ka nga. Ano ang pakialam mo dito? Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon. Hindi basta-basta magagawa ng kung sino-sino. CJ, kung hindi mapipirmahan ang bilyon-bilyong kontrata, ang bilyon-bilyong proyekto ay mapupunta sa kanila. Bastos, may karapatan ka bang magsalita dito? Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Bufan. Hindi ako ang inyong kasangkapan. Kung ang proyekto ay ibibigay sa akin, kaya kong pirmahan. Ikaw. Sige na. Hayaan mo munang pumirma si Yifei. Pagkatapos, pag-usapan natin ang tungkol sa tagapamahala. Kaya ko po ba talaga? Hindi ko nga po kilala itong si President Du. Bakit niya po ako pinapirma sa kontrata? Pagkatapos ng araw na ito, malalaman mo rin ang lahat. Huwag kang mag-alala, walang problema. Pumunta ka na at pumirma. Hihintayin kita dito. Pasok. Magandang araw po, President Du. Ako po si Guyifi ng pamilyang Gyu. Kayo nga po pala si Miss Go. Sige po, maupo na kayo. Salamat po, President Du. Walang anuman po. Pwede mo na akong tawagin doon na lang. Talaga pong napakaganda ninyo, Miss Go. Napakabait niyo po, President Du. Ang dahilan po ng pagpunta ko ngayon ay para sa pagpirma ng kontrata para sa bilyong-bilyong proyekto. Narito po ang draft ng kontrata. Pakisuyong tingnan niyo po. Naniniwala po ako sa karakter at sa paraan ng pagtatrabaho ni Miss Go. Ang kontratang ito, maaari ko na pong pirmahan agad. Baka gusto niyo pong tingnan muna. Sige po, napirmahan na ang kontrata. Agad na magkakabisa. Ipapadala ko na ang utos sa Finance Department para agad na maipasa ang Ginoong Du, ito. May problema ba? Wala naman po akong problema. Nakakapagtaka lang na napakadali ng pagpirma sa kontrata. Umaasa po ako sa inyong patnubay sa hinaharap, Binibining Go. Tapos na. Napakabilis. Ang bilis, halos hindi ako makapaniwala. Ang bait sa akin ni Ginoong Du. Pinayagan pa niya akong tawagin siyang Du lang. May sariling paraan talaga si Du Zichen. Lalo na akong naniniwala sa pagkatao mo. Anong pagkatao? Posible talagang isa kang tao na may mataas na posisyon. At napakayaman. Ngayon, malalaman mo lahat. Tara na, uwi na tayo. Tapos na ang kontrata, ang paunang bayad, na ipadala na rin sa account ng pamilyang Gyu. Mabuti naman. Wala nang duda ngayon. Ang pamilya Go ang magiging unang pamilya sa Timog Silangan. Magaling. Naging pamilyang may bilyon-bilyong halaga na rin tayo. Dahil tapos na ang kontrata. Ilipat na ang proyekto kay Yeffie. Anong iikot? Isang napakalaking proyekto na ipapagawa sa isang bata pa lang na babae, po? Ano nang ibig mong sabihin? Parang tinapon na lang pagkatapos gamitin. Bakit ang dami mong dada? Pirma na ang kontrata. Wala na kayong pakialam dito. Pwede na kayong umalis. Hindi yan ang usapan natin dati. Ngayon, ganyan na ang sinasabi ko. Anong problema?
Hahaha, nakakatawa. Isang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ipapaubaya sa isang babae. Isang pirma lang naman yan. Talaga namang wala kang hiya. Ako ang walang hiya. Sa tingin ko, ikaw ang walang hiya. Lagi ka na lang kasama ng little darling mo. Nagpapalipas lang ng araw. Nakakahiya ka sa pamilyang Go. Sinampal mo ako? Anak ka ng kalabaw. Gusto mo na bang mamatay? Nagsalita ka sa babae ko. Kahit patayin siya, karapat dapat lang. Sobrang yabang mo. Ngayon, hindi ka makakalabas dito. Tignan natin kung kaya mo. Lolo, kanino ba talaga gagawin ang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon? Para sa iyo, isang babae, hindi talaga angkop na gawin ito. Mas mabuti pang ipagawa mo sa iyong tiyo. Ikaw, makakapagpahinga ka na lang. Narinig mo ba? Ang proyektong ito ay walang kinalaman sa iyo. Hindi lang yan. Napag-usapan na namin. Lagi ka na lang kasama ng little darling mo. Nakakahiya ka sa pamilyang Go. Mula ngayon, itinatakwil ka na sa pamilyang Go. Wala ka ng kinalaman sa pamilyang Go. Kayo na ang bahala kung paano nyo gusto. Ano ang sinasabi mo? Itinatakwil mo ako sa pamilyang Gu. Go Yifei, pinili mo to. Lolo, magsalita ka naman. Matanda na ako at nagiging makakalimutin. Ang pamilyang Go ay pinamamahalaan na ng iyong tiyo. Nakikita ko na. Talagang sakim at malupit ang pamilya nyo. Walang puso. Buffon. Ano ka ba para magsalita dito? Nangangahas ka pang magsalita sa pamilyang Go? At sinaktan mo pa ako? Sinasabi ko sa iyo, lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito ngayon. Gusto mong lumuhod ako at humingi ng tawad. Ang tapang mo naman. Gu Zicheng, bilisan mo, pumunta ka dito. Pamilyang Gu. Opo, darating na ako. Nagmamayabang ka pa rin, ano? Tinatawag mo pa si President Do? Sino ka ba para gawin yan? Hindi ka naniniwala. Maghintay ka. Buffon, sa tingin ko napakawalang kwenta mo. Tumawag ka kay Presidente Do. Sabihin mo sa kanya na dumating sa loob ng 10 minuto. Sa tingin ko, nabobo ka na sa kulungan. Sino ang tinatawag mong bobo sa kulungan? Presidente Do, anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Boss, hinahanap mo ang boss ko? Tinatawag mo siyang boss? Siya ang chairman ng board ng Tianshan Group at ang master ng Dragon Hall, Sir Ye. Ano? Tama nga ang hinala ko. Paano ito posible? Paano niya sabay na nagtataglay ng dalawang napakataas na posisyon? Hindi ba siya yung cute na kakalabas lang ng kulungan? Bakit mo ako kinu-question? Kakaimbestiga ko lang ng kanyang pagkatao. Siya ay isang walang kwenta lang. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Magbabayad ka sa akin. Hindi nyo inaasahan, no? Hindi lang dalawa ang aking mga posisyon. Ako rin ang kasalukuyang master ng 100 Herbs Hall. Matagal ko na kayong sinabihan. Ngunit hindi kayo naniwala. Kung ganito na nga, sumasang-ayon kami na ipakasal si Yifei sa'yo. Simula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilyang Go. Gusto kong pakasalan si Gu Yifei. Kailangan pa ba ng permiso mo? Ang mga dapat nating ayusin ay ang mga usapin sa pagitan natin. Paano mo gustong ayusin? Dahil napakamasaman nyo. Sige, gawin natin ayon sa inyong patakaran. Itatapon ko kayong dalawa sa labas ng pamilyang Gu. Makipagsama kayo sa mag-amang Kao. Magpalimos kayo sa kalsada. Buffon. Hindi, Sir Ye. Dati, lahat ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Tingnan mo, napakayaman mo, at napakataas ng iyong katayuan. Huwag mo na kaming isali sa mga problema mo. Sige na, tama. Tingnan mo na lang kami bilang pamilya. Ngayon alam nyo na na pamilya tayo. Kanina, gusto nyong itapon si Gu Yifei sa labas ng pamilya. Bakit hindi nyo sinabing pamilya tayo? Buffon, tingnan mo na lang ang mukha ko. Kalimutan na lang natin ito. Lolo Gu, igagalang ko ang iyong mukha. Hahayaan kitang tumanda sa pamilyang Gu. Pero sila, hindi. Kailangang magpalimos sa kalsada. Yifei, sabihin mo na. Pagkatapos ng lahat, ako ang iyong tito. Pamilya tayo. Sa tingin ko, tama si Bufan. Dahil kanina, hindi nyo ako tinuring na pamilya. Hindi ko na kailangang ituring kayong pamilya. Tama na, nakapagdesisyon na ako. Gu Zicheng. Ikaw na ang bahala. Naiintindihan ko, ako na ang bahala. Anong nangyayari? Si Young Master Kao, hindi pa rin makontak. Marami ng tawag ang ginawa, hindi pa rin makontak. At ang pamilya nila, ang Kao family, ay nasil na ngayon. Bakit biglang nasil? Hindi ko alam. Makagawa-gawa lang ito ni Buffon. 3 araw na ang nakalipas, sinabi niya na luhod tayo at humingi ng tawad. Itong si Buffon, mas mabuti na mag-ingat tayo. Isa lang siyang baliw na palaka. Hindi siya tao, nakakadiri siya. Kung gayon, 3 taon ng pagkakakulong ay nagpatatag pa sa iyo. Nga, kailangan kong pasalamatan ang 3 kong guro na nagbigay sa akin ng kakayahang maging makapangyarihan. Kung gayon, ano ang susunod mong plano? 3 taon na. Ang utang ng pamilya Kin sa akin ay dapat na unti-unting bayaran. So, tayo. Kailan tayo magpapakasal? Kailan mo gusto? Ngayon. Buffon, ang bastos mo. Nung huli mo akong sinaktan, hindi pa tapos ang usapan natin.
Sa susunod na makita ko siya, sisirain ko ang mga binti niya. Ang cute-cute nito. Pati anak ko sinaktan. Hello. President Chin, nahanap na si Young Master Cow. Saan? Siya ay, Sabihin mo. nasa silangan siya ng lungsod, sa isang underground passage. Ano? Ako? President Chin, bilasan mo at tingnan mo. Ate, may balita ba galing sa pamilya Cow? Sabi niya si Young Master Cow ay nasa isang underground passage. Anong sitwasyon? Hindi sumasagot sa telepono, ngayon nasa underground passage. Tara, tingnan natin ngayon. Tay, sabi mo, tayong mag-ama. Talaga bang mamamaalamos habang buhay? Kasalanan mo to. Anak kang pabaya, ang dami mong sinabing mabubuting babae, hindi mo pinili. Pinilit mo pang pakasalan si Kin Roxu, at nagkasala ka pa sa isang taong mas makapangyarihan pa sa milyon-milyon. Ay naku, napahamak ang pamilya natin dahil sa'yo. Paano ko malalaman na malaking tao pala siya? Yung walang kwenta. Bawal mo nang sabihin ang salitang walang kwenta. Buisit. Ano na gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa natin? Wala na tayong bahay. Pinapamukha ni Yegufan na magpalimos tayo sa kakayahan niya. Kung hindi natin gagawin, pati buhay natin mawawala. Ano pa ang magagawa? Lahat yan ay dahil sa'yo. Cow. Ginoong Cow. Kayo po ba ang mga ginoong Cow? Chin Ruoso. Naglakas loob kang lumapit. Ano bang nangyayari dito? Anong ayos nyo? Bakit kayo namamaalamos dito? Tapos ang pamilya nyo. Para ba itong reality show? Chin Ruoso. Nandito ka pa rin. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naging ganito. Ano bang nangyayari sa inyo? Okay pa naman kayo, 2 araw lang ang nakakaraan. Bakit bigla kayong naging ganito? At hindi rin mahanap ang tao. Hindi rin matawagan ang telepono. Malapit na tayong ikasal. Ano bang nangyayari sa inyo? Ang aming pamilyang De La Cruz ngayon ay wala nang natira, tinanggal kami sa silangang bahagi, at kaming dalawa ay magpapalimos habang buhay. Ito ang aming kalagayan ngayon, kayo naman ang susunod. Mahirap nang bumangon. Hindi ko pa rin maintindihan. Ano ba talaga ang nangyayari? Totoo bang hindi mo alam o nagpupunwari ka lang? Hindi mo alam kung sino si Paolo ba siya? Si Paulo. Anong klaseng tao kaya siya? Hindi ba siya kakalabas lang ng kulungan? Natuto lang siya ng kahit anong kaunting galing sa pakikipaglaban. Pero hindi naman siguro, para tuluyang masira ang pamilyang De La Cruz. Mukhang wala talaga siyang alam. Ang daming nangyayari ah. Si Paulo. Nabanggit mo lang si Carlo, at nandito na siya. Nagbigay ako sa inyo ng 3 araw noon. Ngayong tapos na ang 3 araw. Oras na para tapusin na ang lahat, di ba? Anong pabuo ang utang? Ikaw na walang kwentang tao. Lagi ka na lang nagpapanggap na malakas. Hindi ka ba napapagod? Paano ako nakulong 3 taon na ang nakalipas? At paano ninyo ako tinrato paglabas ko? Sa tingin mo, ang lahat ng ito ay okay lang. Binabanggit mo na naman ng 3 taon. Ikaw na basurang manugang, dapat lang na inaapi ka. At ano ngayon kung inapi kita? Ang kinahinatnan nila ngayon, nakita nyo na, di ba? At kayo naman, 10 beses na mas malala pa. Ang ibig mong sabihin, ang malungkot na kalagayan ng mag-amang Carlo, ikaw ang may papana. Tanungin mo siya. Carlo, ano ang sasabihin mo kanina? Si Paulo, itong walang kwenta, may iba pa ba siyang pagkatao? Ang pagkatao niya ay hindi mo kayang isipin. Manahimik ka na lang. Paano yan magiging posible? Nakapiling ko siya ng napakaraming taon, at 3 taon siyang nakakulong. Hindi ako naniniwala na mayroon pa siyang anumang kahanga-hanga na ibang pagkatao. Isang tao na kayang gawin ang aming pamilyang De La Cruz. Mahulog sa ganitong kalagayan, gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan? Kaya mo bang isipin? Sa lupain na ito, may 3 tao na may napakataas na posisyon. Ang pinuno ng Medical Hall ng Sandaang Halamang Gamot, at ang tagapamahala ng grupo ng Chensyon, at ang pinuno ng Dragon Hall, at siya ay ang pinagsamang 3 tao. Ano? Ito. Hindi ito posible. Ginoong Cow, nagkakamali ka yata. Si Ginoong Du ng Chensyon Group, pati ang hari ng Timog Silangan, si Lolo Du Bingkon, lahat ay umuyukod sa kanya. Paano ako magkakamali? Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Cow namin ngayon ay wala ng anuman. Namamalimos kung saan-saan. Sabihin mo, paano ako magkakamali? Kin Roxu, ang nawala sa'yo, ay isang taong kayang umakyat sa langit para sa'yo. At lumubog sa karagatan para manghuli ng dragon. Isang taong mas makapangyarihan pa sa milyon-milyon. At ang pumalit dito ngayon, anong uri ng parusa? Naiisip mo ba? Bakit? Kahit malinaw na isa kang walang kwenta, paano ka nagkaroon ng ganoong kataas na posisyon? Bakit? Bawat araw mula ngayon, ang pamilya niyo na Kin ay mamumuhay sa impyerno.